Sa gitna ng isang kapaligiran ng takot at kaguluhan nagsimula ang kwento ng ang mga dragon ay mabangis na sumalakay sa kaharian ng Rydell. Ang hukbo ng kaharian ay lumaban sa kanila ng buong lakas habang ang mga salamangkero ay gumamit ng iba't ibang paraan upang masugitan at maitaboy ang mga dragon ngunit wala sa mga dragon ang nasaktan. Natuklasan ng mga mandirigma na kailangan nilang tamaan sila ng direkta sa pagitan ng kanilang mga mata. Tunay nga muntik na nilang saksakin ang isa sa mga dragon ngunit nakatakas ito sa paglipad ng mataas. Sa kritikal na sandaling ito inutusan ng komandante ng hukbo ang mga sundalo na panatilihin ang Porma Sayon dahil kailangan nila ng oras para sa isang mahiwagang awit. Biglang nagkaroon ng malakas na lindol na naging sanhi ng pagkataranta ng buong hukbo. Doon lumitaw ang dambuhalang itim na dragon. Ito ang pangalawang pagpapakita nito sa kaharian ng Rydell. Malayo sa larangan ng digmaan lumipat kami sa palasyo ng prinsipe sa silid ni Isabel ang anak na babae ng prinsipe. Tumanggi si Isabel na tumakas ayaw niyang iwanan ang kanyang ama at ang mga hukbo dahil iyon ay maituturing na pagkakanulo at hindi niya dapat iwanan ang kanyang mga tao kahit na ito ay magbuwis ng kanyang buhay. Habang lumalakas ang mga pag-atake marahas na sinalakay ng mga dragon ang lungsod. Hiniling ni Isabel sa kanyang kasambahay na si Agatha na umalis at makaligtas na pinasasalamatan siya sa lahat ng taon ng kanyang tapat na paglilingkod. Ngunit tumanggi si Agatha na iwan siya sinabing mananatili siya sa kanya hanggang sa wakas na pumuno kay Isabel ng matinding pasasalamat. Sa mga sandaling ito isang batang lalaki ang sumugod at sinabi sa kanila na isang mangkukulam mula sa kabisera ang pumatay sa itim na dragon at na siya ang tahimik na mangkukulam at natalo ang itim na dragon ng mag-isa. Ang balitang ito ay nagpaluha kay Isabel sa tuwa. Muntik na siyang bumagsak ngunit ay nalalayan siya ni Agatha ngunit ang kanilang kagalakan ay panandalian. Isang grupo ng mga dragon ang lumipad sa itaas at ganap na nawasak ang lungsod. Inakala ni Isabel na dumating sila para ipaghiganti ang itim na dragon. Sa katunayan isang dragon ang lumapit sa palasyo ni Isabel at inatake siya papatayin siya ngunit siya ay nailigtas sa tamang oras ng isang malakas na kidlat na tumama dito. Dito tayo lumipat kay Monica ang silent witch na nasa likod ng pagliligtas na ito. Ginamit ni Monica ang kanyang mahika na nagpapakita ng mahiwagang pinto at naghagis ng mga spell at nagpakawalan ng kidlat sa mga dragon na pinupunasan silang lahat. Pagkatapos ng labanan lumipat kami sa bahay ni Monica kung saan siya ay natutulog sa kanyang mesa na napapalibutan ng maraming mga magic book. Lumapit sa kanya ang isa niyang kaibigan at dinalhan siya ng pagkain. Binuksan ni Monica ang pinto para makapasok siya. Pagkapasok inilagay niya ang pagkain sa mesa at sinabi kay Monica na ang lugar ay magulo gaya ng dati. Tinanong niya kung mahalaga ang mga aklat o kung maaari niyang itapon ang mga ito ngunit sinabi sa kanya ni Monica na napakahalaga ng mga ito. Pagkatapos ay sinabi ng batang babae kay Monica na 3 buwan bago nito ang silangang hangganan ay inatake ng mga dragon. Maraming may pakpak na dragon ang lumitaw malapit sa nayon at kabilang sa kanila ang itim na dragon. Naghinala siya na isa sa 7 pantas ang nagpadala nito. Ang 7 pantas ay ang pinakamahuhusay na salamangkero sa bansa at ang nagpadala sa dragon ay ang pinakabata sa kanila. Idinagdag niya na ang tahimik na mangkukulam ay itinaboy silang lahat dahil isa lamang siya na maaaring gumamit ng mahika ng walang mga incantation na talagang kamanghamanghang. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap binigyan ni Monica ang kaibigan ng isang halaga ng pera. Ang akala ng kaibigan niya ay marami ngunit sinadya ito ni Monica dahil laging dinadala kaagad ng kaibigan niya ang kailangan niya. Nagulat ang kanyang kaibigan at nagtanong tungkol sa kanyang trabaho nang makita kung magkano ang pera niya. Sinabi sa kanya ni Monica na nagtatrabaho siya sa matematika. Noon nangyari ang isang nakakagambalang pag-unlad. Sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan na ang taong dumating sa kanilang nayon ay nagtatrabaho din sa matematika at nagtanong siya tungkol kay Monica na sinasabing kaibigan niya ito at gustong makilala siya. Kaya itinuro niya ito sa tamang direksyon. Kinilig si Monica sa balitang ito nang marinig niya ito. Biglang narinig ni Monica ang boses nito na ikinagulat niya. Tumingin siya sa likuran niya at nakatayo sa may pintuan ng taong sasalubong sa kanya ngunit mabilis na isinara ni Monica ang pinto dahil sa takot. Binuksan muli ng taong iyon ang pinto at si Monica ay nanginginig sa takot sinusubukan siyang pigilan. Hiniling sa kanya ng taong nagngangalang Luis na lumayo sa pinto. Humingi ng tawad si Monica at lumayo sa pintuan ng bahay niya para makapasok si Luis. Nagpasalamat si Luis sa kaibigan ni Monica sa pagturo sa kanya doon at pagkatapos ay umalis si Monica. Sinabi sa kanya ni Luis na matagal na niyang hindi nakikita at tinawag siya sa kanyang tunay na pangalan ng Silent Witch of the Seven Sages Lady Monica Everett. Pagkapasok nila sa bahay ni Monica ginamit ni Monica ang kanyang mahika para ayusin ang kanyang mga gamit at ibalik ang mga libro sa kanilang mga pwesto. Gumagamit siya ng mahika ng walang mga incantation dahil siya ay isang henyo.
Ang kwento ni Monica tungkol sa pagkabisado sa mahika na ito ay bumalik sa nakaraan nang mag-aral siya sa Minerva Institute para sa pagsasanay sa salamangkero. Mahiyain si Monica at nahihirapan siyang makitungo sa mga tao. Kapag nakatagpo siya ng mga estranghero, nanginginig siya at hindi makapagsalita kahit na mawala ng malay sa pinakamasamang kaso. Hindi siya makapagbigkas ng mga magic incantation at malapit na siyang mabaigo hanggang sa may naisip siyang ideya. Kung ang kanyang pagkabalisa ay humadlang sa kanya mula sa pag-awit sa harap ng tagasuri, pagkatapos ay dapat niyang subukang gumamit ng salamangka nang hindi umawit ng mga incantation. Pagkatapos nito, pinagkadalubhasaan ng babaeng henyo ang mga spelling ng walang mga incantation. Pagbalik sa regalo ni Monica, ipinagpatuloy niya ang pag-aayos at nahulog sa sahig habang ginagawa iyon. Nakita ni Luis na nag-aaksaya pa rin siya ng kanyang lakas, kaya't hiniling niya sa kanyang kasambahay si Rin na i-activate ang this surprise Monica after the sound barrier is activated, and she said to herself, kung kayang kontrolin ng mga tao ang mana ng walang spells, hindi ko na kailangan pang masterin ng magic ng walang incantation. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Luis na pumunta siya sa kanyang bahay dahil may gusto siya sa kanya. Ipinaliwanag niya na siya ay nagtatrabaho bilang isang personal na bantay para sa pangalawang prinsipe sa ilalim ng lihim na utos ng kanyang kamahalan na hari. Bagamat ang kanyang katapatan ay pangunahin sa hari, siya ay itinalaga sa gawaing ito sa ilang kadahilanan at may mga pagdududa tungkol dito. Gayunpaman, ang pagtalakay sa mga intensyon ng hari batay sa kanyang mga hula ay magiging kawalang galang, kaya hindi na niya ito sasabihin pa. Ipinaliwanag ni Luis na hiniling sa kanya na protektahan ang pangalawang prinsipe nang hindi nalalaman ng prinsipe. Felix ang pangalan ng prinsipe at nag-aaral siya sa Serendia Academy, isang prestihiyosong boarding school. Inamin ni Luis na maaari siyang makalusot sa akademya, ngunit tila hindi ito makatwiran dahil ang kanyang reputasyon at kagwapuhan ay hindi nababagay sa ganoong uri ng palihim. Naisip ni Rin na ito ay isang uri ng pagmamataas sa bahagi ni Luis, ngunit si Luis ay walang pakialam sa kanyang opinyon. Pagkatapos ay ipinakita ni Luis kay Monica ang isang komplikadong mahiwagang bagay, isang hadlang na pinagsasama ang pagsubaybay at komunikasyon na nilagyan ng pagtuklas ng pagbabante at panandali ang pisikal na mahiwagang pagtatanggol. Nagulat si Luis na naunawaan niya ang lahat ng ito sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito na nagpapatunay sa kanyang pambihirang mahiwagang lakas. Sinabi niya sa kanya na ito ay talagang totoo at na ito ay isang proteksyon na mahiwagang bagay na siya mismo ang nagdisenyo. Nilinaw ni Luis na ang brose na ito kasama ang ibinigay niya sa kanyang kamahalan na Prinsipe Felix ay magkapareho at pinapayagan siyang malaman ang lokasyon ng prinsipe at masubaybayan siya sa lahat ng oras. Nag-aalalang tanong ni Monica, hindi ba ito nag-espie? Ngunit para kay Luis ito ay normal dahil hiniling sa kanya na subaybayan at protektahan ang taong ito. Inakala ni Monica na siya ay mahihirapan kapag nalaman ng prinsipe, ngunit nakita ni Luis na si Monica ay napakaseryoso sa kanyang pag-aalala. Sinabi niya sa kanya ang isang kasabihan, kung ano ang hindi niya alam ay hindi makakasakit sa kanya, pagkatapos ay ipinaliwanag ang nakakadismaya na sitwasyong kinaharap niya. Ibinigay ng hari ang brose na ito sa prinsipe bilang regalo, ngunit tila nasira ito kinabukasan pagkatapos niyang matanggap ito. Nangyari ito matapos maglaan si Luis ng isang buong linggo ng patuloy na pagsisikap ng walang tulog, pahinga o pagkain. Ang lahat ng kanyang trabaho ay nawala sa loob lamang ng isang araw. Nang masira ang brooch, hindi napigilan ni Luis na matawa sa mapait na kabalintunaan, lalo na't tiniis niyang mawalay sa asawa para lang magdisenyo ng masalimuot na pirasong ito. Nagsimula siyang tumawa ng mapait nang maalala ang masakit na sitwasyon. Nag-aalalang tanong ni Monica, ayos lang ba ang pangalawang prinsipe? Ngunit tiniyak ni Luis sa kanya na ayos lang siya sa kabila ng sobrang pagod. Ipinaliwanag niya na nang masira ang brooch, inipon ng prinsipe ang kanyang lakas at sumugod sa akademya, at pagdating niya doon sinabi nila sa kanya na walang mahalagang nangyari at aksidenteng nasira ang brooch. Sa puntong iyon hindi na napigilan ni Luis ang kanyang galit, kaya't nabasag niya ang brooch sa frustration. Tanong niya kay Monica, naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin ngayon? Ngunit hindi naiintindihan ni Monica ang alinman sa komplikadong ito. Sa huli, direktang hiniling ni Luis sa kanya na pumunta sa akademya at protektahan ang pangalawang prinsipe, ngunit tumanggi si Monica na iniisip na hindi niya dapat gawin ito. Gayunpaman, nakita siya ni Luis na perpekto para sa trabaho, siya ay bahagi ng mataas na lipunan, hindi katulad niya, at kahit na sa mga opisyal na kaganapan palagi niyang tinatakpan ang kanyang ulo at mahina ang kanyang boses, kaya walang nakakakilala sa kanyang tunay na mukha. Walang sino man ang maghahinala sa isang simpleng babae na tulad niya na isa sa mga prestihiyosong pitong pantas na labis na ikinatakot ni Monica. Desperado na sinubukan ni Monica na tumutol, ngunit tumanggi si Luis dahil maaari siyang gumamit ng mahika ng walang mga incantation na perpekto para sa lihim na proteksyon. Iyak nang iyak si Monica dahil ayaw niyang pasanin ang ganoong kabigat na pasanin.
Mahigpit na sinabi ni Luis sa kanya na sumali siya sa 7 pantas 2 taon na ang nakalilipas ngunit nananatili pa rin siyang nakakulong sa bahay nakabaon sa mga papeles. Oo naman si Monica ay nakapatay ng dragon 3 buwan na ang nakakaraan ngunit si Luis ay nakapatay ng 10 dragon sa huling 3 buwan at hindi niya nakita ang punto sa pagyayabang tungkol doon. Nilinaw niya na siya ay kabilang sa mga nangungunang salamangkero sa kaharian bilang isang miyembro ng 7 pantas at lumapit sa kanya at sinabi sa kanya na may mga bagay na siya lamang ang makakagawa. Tanong niya alam mo naman di ba? Na lalong ikinatakot ni Monica. Sinabi niya sa kanya na sumali lamang siya sa 7 pantas bilang isang backup ngunit ipinaliwanag ni Luis na ibibigay niya ang buong responsibilidad sa kanyang kamahalan na protektahan ang pangalawang prinsipe ibig sabihin wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ang misyon. Sa wakas at atubiling pumayag si Monica. Gustong sabihin ni Luis sa kanya ang ilang mahahalagang detalye at nakinig siyang mabuti. Sinabi niya sa kanya na matagal na ang nakalipas may isang batang babae na walang pamilya sa isang kumbento sa mga lupain ni Count Purbeck. Nakita ng yumaong Countess Purbeck ang pagkakahawig ng babae at ng kanyang yumaong asawa kaya nagpasya siyang ampunan siya. Natanggap ng dalaga ang pagmamahal ng kondesa at aking maligaya at naantig si Monica sa nakakaantig na kwentong ito. Ngunit hindi naging masaya ang kwento nagkasakit ng malubha ang kondesa at namatay at matapos mawala ng dalaga ang kanyang mapagmahal na tagapag-alaga hinamak siya ng malupit na anak ng konde at pinilit na magtrabaho bilang isang katulong. Matapos matanggap ang anak ng Conti sa Serendia Academy kinailangan siyang samahan ng dalaga bilang kanyang kasambahay na lalong nagpalungkot kay Monica para sa kawawang babae. Pagkatapos ay sinabi ni Luis sa kanya na kailangan niyang gampanan ang papel ng dalaga na talagang ikinagulat ni Monica. Siya ay nanatili sa pagkabigla sa buong gabi hindi makagalaw hanggang sa dumating ang kanyang boss ang si Nero at sinimulang yakapin siya. Tulalo pa rin siya kaya binigyan siya ng pusa ng ilang masasarap na sampal hanggang sa tuluyang nagising si Monica mula sa kanyang pananahimik. Umiyak si Monica dahil kailangan niyang bantayan ang prinsipe at hindi niya ito kinaya. Iminungkahi ni Nero na tumakas na lang siya kung napakasama nito ngunit inaasahan ni Monica na mahahanap siya ni Luis kahit anong pilit niyang itago nakita na niya ang matitigas na kalyo sa kanyang mga buko sa ilalim ng kanyang guwantes. Naisip ni Nero na si Luis ay isang underworld enforcer o isang katulad nito ngunit alam lang ni Monica na siya ay nakakatakot. Nero asked her to look on the bright side and said baka gwapo ang prinsipe. Sinabi niya sa kanya na nagustuhan ng prinsipe ang mga libro alam niya ito mula sa libro ni Dustin Gunther kaya sigurado siya tungkol dito ngunit walang ideya si Monica. Tanong ni Nero hindi ba dapat dumalo sa mga kaganapang ito ang 7 pantas? Nakita mo na ba siya dati? Ngunit laging nakapikit si Monica sa mga pagkakataong iyon. Pagkatapos ay pumunta si Monica sa hardin upang kumanta kasama ang mga baboy at pagkatapos ay lumipad kasama sina Luis at Rin. Sinabi ni Rin sa kanila na darating sila sa lalong madaling panahon at iminungkahi na gumawa sila ng isang dramatikong landing ngunit hindi nakita ni Luis ang anumang punto sa pagpapakita. Nakarating sila sa bahay ni Luis kung saan dumating ang asawang si Rosalie at sinimulang suriin si Monica. Napansin niyang kulang sa nutrisyon at anemic si Monica at tinanong niya ang kanyang edad. Nang malaman niyang si Monica ay 16 na sinabi niya sa kanya na siya ay masyadong payat at mabilis na dinala siya para sa paggamot. Nainis si Luis dahil pakiramdam niya ay dapat binati muna ni Rosalie ang asawa pero para sa kanya ang pasyente ang palaging priority. Pagkatapos nakita ni Luis na bumuti na ang pakiramdam ni Monica at handa nang makipagkita sa mga bisita. Nagulat si Monica na may mga bisita kaya tinanong siya ni Luis sino ka mula ngayon. Akala niya ay makakainis ang mga tao sa kanyang bagong backstory kapag narinig nila ito ngunit sinabi sa kanya ni Luis na narinig niya ang sinabi ni Count Purbeck na ang kanyang kwento ay parang tula at nagustuhan niya ito. Tanong niya pamilyar ba ang pangalang Count Purbeck? Sumagot siya na ito ang rehiyon kung saan niya pinatay ang dragon. Ipinaliwanag ni Luis na ito ang lugar na ipinagtanggol niya 3 buwan na ang nakakaraan sa pamamagitan ng pagpatay sa dragon doon at pumayag ang konde na makipagtulungan dahil ito ay para sa tahimik na mangkukulam. Hiniling niya sa kanya na pumunta at makipagkita sa mga bisita at doon nakilala ni Monica si Isabel. Agad na sinimulan ni Isabel na pagtawanan si Monica at ang kanyang mga damit at sinabi sa kanya na ang kanyang pangalan ay nakalista sa mga mas mababang uri sa pamilyang Purbeck na isang malaking kahihiyan para sa kanilang pamilya. Tinuwanan siya nito at pagkatapos ay nagtanong tungkol sa kanyang tono. Sa tingin mo ba bagay ang boses ko sa isang kontrabida? At sinabi niyang nagsasanay siyang pagandahin ang kanyang boses araw-araw. Pagkatapos ay binati ni Isabel si Monica dahil siya ang tahimik na mangkukulam na ipinaliwanag na siya ay gumaganap lamang sa papel ng kontrabida na prinsesa. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Isabel anak ni Count Purbeck at nagpasalamat kay Monica sa pagpatay sa itim na dragon.
Namangha siya na ginawa ni Monica ang lahat ng iyon ng mag-isa at hindi lamang niya natalo ang itim na dragon, ginamit niya ang mahika ng hangin upang madala ang mga nahulog na wyvern upang protektahan ang lungsod mula sa pinsala, pagkatapos ay nawala ng walang sabi-sabi. Hiniling ni Luis kay Monica na batiin din si Isabel, ngunit hindi magawa ni Monica, kaya ipinaliwanag ni Luis na siya ay nahihiya. Ngunit walang pakialam si Isabel at alam niyang mas matapang at mas malakas si Monica kaysa sa iba. Nabalitaan niyang papasok si Monica sa Serendia Academy sa pagkakataong ito, kaya sinabi ni Isabel sa kanya na paulit-ulit at walang awa niyang ibubuli si Monica para walang maghinala na si Monica ay isa sa 7 pantas at sinabihan siyang huwag mag-alala tungkol dito. Nanaginip si Monica na dinalhan siya ng kanyang ama ng isang measuring tape at sinukat niya ang lahat sa bahay. Tuwang-tuwa siya tapos nagising. Nasa karwahe siya papunta sa academy para gawin ang kanyang misyon. Pagkatapos lumipat kami sa academy. Naiinis si Isabel na sa iisang kwarto sila matutulog ni Monica at hindi na dapat kasama sa isang kwarto ang mga katulad niya. Isang empleyado ng academy ang labis na humingi ng tawad kay Isabel dahil akala niya ay isa si Monica sa mga kamag-anak nito, ngunit bago iyon, habang nasa daan sila, si Monica ang tumutol dito habang nasa daan sila na hindi raw siya makakasama ng kahit na sino sa isang kwarto. Ngunit sinabihan siya ni Isabel na huminahon at lulutasin niya ang problemang ito na parang isang masamang babae. Pagkatapos bumalik na kami sa academy. Nakaramdam ng pagkagulat si Isabel sa harap ng empleyado na naging dahilan upang magmakaawa ang empleyado sa kanya na huminahon at gagawin niya ang lahat upang malutas ang problemang ito. Pagkatapos sinabi ni Isabel sa empleyado na ang silid sa attic ay angkop sa kanya, ngunit nagsimulang mag-isip ang empleyado tungkol sa isang bakanteng lugar doon. Ngunit sinabi sa kanya ni Isabel kung walang bakanteng lugar ilagay siya sa kwadra at wala siyang pakialam. Nagtaka ito kay Monica tungkol sa pag-uugaling ito. Pagkatapos nagpunta ang empleyado upang makumplito kaagad ang paghahanda. Pagkatapos tumingin si Isabel kay Monica at kinindatan ito. Pagkatapos lumipat kami sa Student Council ng Serendia Academy. Ang ingat yaman ng Student Council, si Aaron ay nililates dahil may nakitang ebidensya na nagpapatunay sa kanyang pagmamanipula sa mga talaan ng account. Nalaman ng kalihim ng konseho na si Elliot na nangyari ito ng higit sa 30 beses at na-verify ito. Tinanong din ng storekeeper na si Bridget kung kasama rin sa pagmamanipula ang mga pondo sa budget. Kinumpirma sa kanya ng Public Relations Officer na si Neil matapos suriin ang mga ito na hindi nito kasama ang regular na budget at ang bilang ay maaaring umabot ng hanggang 50 beses. Pagkatapos sinabi sa kanya ng Pangulo ng Konseho si Felix na siya ay hinirang para sa Konseho ng mga mag-aaral salamat sa rekomendasyon ng lolo ng Pangulo ng Konseho si Duque Clockford, at na naisip niyang mawawala ng tiwala ang kanyang lolo sa ama ni Aaron pagkatapos ng pangyayaring ito na nagparamdam kay Aaron ng takot at pagkayamot tungkol dito. Sinimulan niyang tanungin ang sarili kung sino ang sasagutin ng mga gastos na ito. Sinabi sa kanya ni Felix na ang kanyang katangahan ay masisira ang reputasyon sa mga Conde Steel, ngunit si Aaron ay labis na nagalit at hinampes si Felix na ipinag-utos sa kanya na tumahimik at pagsabihan na siya ay isang masunuring aso lamang sa maharlikang duke sa pangalan lamang. Inatake niya si Felix, ngunit hinarap siya ni Cyril at kinulit siya na nagpa-freeze sa kanya at sinabi sa kanya na ang paghampas sa presidente ng konseho ay may parusang kamatayan. Pagkatapos humingi ng paumanhin si Cyril kay Felix dahil lumampas siya sa kanyang mga hangganan, ngunit pinasalamatan ng Pangulo ng Konseho si Cyril para sa kanyang proteksyon at sinabi kay Aaron na nasuspine siya habang hinihintay ang pagpapalabas ng kanyang opisyal na utos ng pagpapatalsik na labis na ikinagulat ni Aaron. Pagkatapos lumipat kami sa Isabel. Nalungkot siya dahil gusto niyang manatili sa tabi ni Monica para bigyan sila ng mga pagkakataon para sa tea party ngayong gabi, ngunit hindi niya nagawa ang kanyang misyon. Pagkatapos ay pinanood nila ang mga miyembro ng konseho na pinipigilan si Aaron na itapon siya sa bilangguan. Sumisigaw siya na wala siyang ginawa. Kilala ni Monica si Aaron dahil nakilala niya ito noon sa mga pulong, gayon din ang iba pang miyembro ng council maliban kay Cyril, ngunit napakahalaga ng kanyang hitsura dahil mayroon siyang sagisag ng student council. Naisip niya na mas bagay si Isabel para sa lihim na misyon na ito kaysa sa kanya. Pagkatapos lumipat kami sa klase ni Monica. Ipinakilala ng gurong si Victor si Monica sa mga mag-aaral at sinabi sa mga mag-aaral na siya ay lumipat dito kamakailan, at pinakiusapan si Monica na magpakilala sa mga mag-aaral, ngunit nakaramdam ng matinding kaba si Monica dahil may sasabihin siya. Hiniling sa kanya ni Victor na tumayo ng tuwid dahil siya ay nasa isang prestihiyosong akademya na kinabibilangan ng mga elite ng bansa at ang mga mag-aaral dito ay inaasahang magpakita ng wastong pag-uugali at magandang kultura. Naalala ni Monica na binyo-bully siya ng kanyang mga kaibigan sa paaralan at hindi siya nagsalita hanggang sa hiniling siya ni Victor na pumunta sa kanyang upuan. Habang nag-uusap ang mga estudyante, mag-isa lang si Monica.
Pagkatapos tinawag siya ng isa sa mga estudyante at sinabi sa kanya na ang kanyang pangalan ay Lana at tinanong siya kung bakit niya iniistilo ang kanyang buhok sa mga tirentas ngunit hindi alam ni Monica ang anumang iba pang mga hairstyle. Napansin ni Lana na pinag-uusapan siya ng iba pang estudyante kaya naman napahiya si Monica. Pagkatapos tinanong ni Lana si Monica kung saan siya lumaki. Matapos malaman na siya ay lumaki sa lungsod ng Lingke siya ay natuwa at sinabi sa kanya na ito ay isang malaking lungsod sa hangganan at tinanong siya kung ano ang uso doon ngunit si Monica ay walang kaalaman tungkol dito. Pagkatapos nilapitan ni Lana si Monica at sinabi sa kanya na ang Lip Rouge ang pinakabagong fashion sa Royal Capital. Nagulat si Monica dito. Pagkatapos narinig nilang pinag-uusapan sila ng mga estudyante. Ang akala ng mga estudyante ay nagpapakitang gila si Lana sa harap ni Monica dahil mayaman ito at taga-bukid si Monica ngunit walang pakialam si Lana sa kanila. Hinawakan niya ang buhok ni Monica at pinunasan ito hiniling na huwag gumalaw at pumayag naman si Monica dito. Inayos ni Lana ang buhok ni Monica. Medyo naten si Monica hanggang sa matapos ni Lana na baguhin ang hairstyle ni Monica at sinabi sa kanya na madali lang ito at hiniling sa kanya na matutunan ito mamaya. Pagkatapos umalis siya. Pagkatapos pinuntahan ito ni Monica sa salamin at laking gulat niya na hindi man lang siya nagpasalamat. Pagkatapos gumala si Monica sa loob ng akademya natatakot na makita siya ng mga estudyante at hanggat maaari ay nagtatago sa kanila. Naalala niya ang parusa ni Luis sa kanya. Pagkatapos ibinulalas niya na gagawin niya ang kanyang makakaya upang makumplito ang misyon kahit na maakit ang atensyon sa kanyang sarili. Pagkatapos mabilis siyang lumipat sa isang bakanteng lugar at nagpakita ng kaunting pagkain iniisip kung ito ay sapat na para sa kanya. Lumipat siya sa isang tahimik at payapang lugar hanggang sa nakilala niya si Prinsipe Felix sa dulo ng kalsada. Pagkatapos umatras siya para maghanap ng ibang lugar kung saan walang tao. Hindi niya alam na si Felix iyon. Pagkatapos hinawakan siya ni Elliot at sinabi sa kanya na nahulog siya sa bitag at tinanong siya kung ito ay armas ngunit sumagot siya na ito ay kanyang pagkain. Ngunit hindi siya naniniwala na may naglalagay ng kanilang pagkain sa kanilang bulsa at tinanong siya kung kanino siya nagtatrabaho. Pinasundan niya ito sa lugar na ito na labis na ikinatakot ni Monica hanggang sa bumagsak ito sa lupa at nahulog ang pagkain mula sa kanyang bulsa. Nasasaktan siya sa sobrang higpit ng pagkakahawak niya. Hiniling ni Felix kay Elliot na palayain siya ngunit hindi ito ginusto ni Elliot at naisip niyang nakikipagtulungan siya kay Aaron. Ngunit sinenyasan siya ni Felix na tumahimik hanggang sa pinakawalan siya ni Elliot. Pagkatapos lumapit si Felix kay Monica at sinabi sa kanya na may narinig siyang transfer student sa ikalawang klase ngayong taon at tinanong siya kung siya iyon at ang pangalan mo ay Monica. Hiyang-hiya si Monica at sinagot na siya iyon sa sign language. Pagkatapos sinabi ni Felix kay Elliot na hindi siya isa sa mga taga-suporta ni Aaron at isa lamang siyang maliit na ardilya na naligaw ng landas at pinulot ang hazelnut sa lupa at ibinigay sa kanya at humingi rin ng tawad sa kanya. Habang sinusubukang magpasalamat ni Monica ay naramdaman ni Felix na may ibinato sa kanila mula sa itaas. Ngunit ginamit ni Monica ang kanyang mahika para itakwil ang bagay na ito. Mabilis na nagtungo si Elliot upang imbestigahan ang bagay. Tapos tinanong ni Felix si Monica kung okay lang siya. Pagkatapos nawala ng malay si Monica pagkatapos noon at nanaginip ng isang bangungot na kinidnap at pinahirapan ng isang magnanakaw. Tapos nagulat si Monica. Tapos lumapit si Selma sa kanya. Kinatawan siya ng komite ng kalusugan sa kanyang klase at tinanong siya kung okay lang siya dahil nabalitaan niyang bumagsak siya sa lupa. Sinimulan niyang suriin siya at sinabi sa kanya na maaari siyang bumalik sa kanyang tirahan pagkatapos niyang kumalma. Pagkatapos lumipat si Monica sa kanyang bahay at pagod na pagod. Lumapit si Nero sa kanya at tinanong siya kung paano ito nangyari. Ngunit naisip ni Monica na napaka-imposible ng bagay na iyon. Tinanong ni Nero si Monica kung nabigo siya sa kanyang unang araw. Iiyak na sana siya ngunit hiniling siya ni Nero na huminto upang hindi siya mabaigo sa susunod at hiniling sa kanya na manipulahin ang mga ito gamit ang kanilang mga bola o isang katulad nito. Ngunit nakita ni Monica na hindi dapat gamitin ang mind control magic para sa mga ganitong bagay dahil maaari itong maging sanhi ng pagkawala ng memorya o isang estado ng delirium. Nakaramdam ng takot si Nero dito at hiniling sa kanya na laktawan ang bagay at subukang muli. Ngunit napakaraming tao ang naging mabait sa kanya ngayon ngunit hindi niya nagawang magpasalamat sa kanila kahit na nararapat. Ngunit si Nero na ang bahala dito at siya mismo ang humiling nito. Nagulat si Monica na magagawa niya ito ngunit si Nero ay naging isang tao at tinanong siya kung ano ang iniisip niya tungkol dito. Labis na natakot si Monica at hiniling sa kanya na bumalik sa kanyang anyo muli at naayaw niya sa kanya sa ganitong forma ngunit hiniling niya sa kanya na sabihin sa kanya ang salamat. Tinatakasan niya ito dahil natatakot siyang maging tao ito. Pagkatapos tumigil si Nero sa pagbibiro sa kanya at nakita ang isang kaina hinalang tao mula sa bintana.
Mataman siyang tiningnan ni Monica at nakita niyang isa siyang hindi kilalang tao sa tirahan ng dalaga. Inasahan ni Nero na dito niya pinupuntirya ang prinsipe. Tinanong niya siya kung dapat ba namin siyang sundan ngunit sinabi ni Monica kay Nero na nakilala niya si Prinsipe Felix. Pagkatapos ay naalala ni Monica ang kanyang ama mula sa nakaraan at tinanong siya kung natapos na ang kanyang pananaliksik nang matapos niya ang mga kalkulasyong ito. Ngunit hindi pa natapos ng kanyang ama ang kanyang pananaliksik ng lubusan. Ito ay isang maliit na bahagi lamang dahil ito ay napakalaking. Sinabi niya sa kanya na karamihan sa mga tao ay nag-iisip na ito ay walang silbi at si Monica ay nagulat dito dahil siya ay naglagay ng maraming pagsisikap. Pagkatapos bumalik siya sa kanyang regalo na gising naghilamos tumingin sa salamin at naalala na hindi niya inaalagaan ang kanyang buhok noon. Tumingin siya kay Nero at tinanong siya kung ano ang itinuturing niyang walang silbi ngunit tinanong siya ni Nero kung pilosopiya ang pinag-uusapan nila. Sinabi niya sa kanya na alam niya ang salitang pilosopiya at hiniling sa kanya na purihin siya. Sinimulan siyang purihin ni Monica at nang gawin niya ito sinabi niya sa kanya na iyon ang kanyang mga salita at ang papuri nito ay nagparamdam sa kanya ng init at panloob na ginhawa. Mas mabuti raw na mag-enjoy siya sa mga walang kabuluhang bagay dahil ang buhay ay puno ng mga walang kabuluhang bagay kaya bakit hindi ito ay enjoy ng husto. Nabanggit niya na isinulat ito ni Dustin Gunther sa kanyang nobela. Gayunpaman nag-effort si Monica para lang mabuhay kaya paano niya matatamasa ang isang bagay na walang kabuluhan. Pagkatapos naalala niya ang sinabi ng kanyang ama. Mas malaki ang hamon mas masaya Monica. Napagtanto niyang kailangan niyang hamanin ang sarili. Pagkatapos pumunta siya sa kanyang silid-aralan at sinubukang kausapin si Lana na nagulat sa kanyang hitsura at tinanong kung ano ang ginawa niya sa kanyang sarili. Sinabi sa kanya ni Monica na sinubukan niyang gawin ito tulad ng ginawa niya para sa kanya kahapon ngunit hindi niya magawa. Nagpasalamat siya sa kanya kahapon ngunit sinabi ni Lana na hindi niya kailangan ng headband mula sa kanya. Pagkatapos hiniling ni Monica kay Lana na ipakita sa kanya ang paraan ng pag-estilo ng kanyang buhok kahapon at nakaramdam ng katangahan sa pagkabigo sa pangunahing punto na humantong sa pagtawa. Pinaupo niya ito na ikinatuwa naman ni Monica. Pagkatapos nagsimulang turuan siya ni Lana at sinabi sa kanya na ang sukle na ito ay ginawa ng isang bihasang artisan sa anvil at nilagyan ng maliliit na mahalagang bato na may pinong lasa. Then she stopped talking and told her na boring lahat ng kwento niya kaya naging yaman at wala siyang espesyal na sasabihin. Pero nakaramdam na naman ng kaba si Monica at sinabing boring ang mga kwento niya dahil numero lang ang usapan nila na ikinatawa ni Lana. Sinabi niya sa kanya na kakaiba at si Monica ay tumawa din. Pagkatapos nakita niya ang kanyang hairstyle sa salamin at namangha sa kagandahan nito. Ang pagkakalagay ng tirentas at anggulo nito ay gumawa ng malaking pagkakaiba at ang proporsyon ng kanyang nakalap na buhok ay mukhang maganda. Gayunpaman sinabi sa kanya ni Lana na ang mga bagay na ito ay hindi nasusukat sa pamamagitan ng mga numero ngunit sa pamamagitan ng mga damdamin at hiniling sa kanya na ay undo ito at gawin itong muli. Tinanong ni Monica kung iuundo ba niya ito sa kabila ng ganda nito na ikinagalit ni Lana dahil kung hindi niya ito ginawa sa sarili niya hindi niya ito natutunan. Pagkatapos pumasok si Elliot sa kanilang silid-aralan na ikinagulat ng mga estudyante maliban kay Monica na nakaramdam ng labis na pagkabalisa nang makita siya at agad na nagtago. Pagkatapos nilapitan siya ni Elliot na tuklasan ang kanyang pagtatago at sinabi sa kanya na agad siyang nagtago nang makita ang mukha ng sinuman. Tinawag niya itong isang mahiyaing maliit na ardilya ngunit sinabi sa kanya ni Monica na siya ay tao at labis na napahiya at nababalisa. Pagkatapos hiniling siya ni Elliot na tumahimik at sumunod sa kanya. Lumipat sila sa opisina ng Student Council at humingi ng paumanhin si Felix sa biglaang pagtawag niya kay Monica at nagpakilala na siya ang presidente ng Student Council. Pagkatapos naalala niya ang sinabi ni Luis sa kanya na ito ay isang hanggal na paraan upang makipagkita. Nagpasalamat si Monica kay Felix na ikinagulat niya dahil wala naman siyang nagawa para magpasalamat. Sinabi niya sa kanya na ito ay para sa hazelnut at sa klinika ngunit sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito. Tinanong ni Monica si Felix kung bakit siya palihim na lumabas ng dorm na ikinagalit ni Felix dahil unang beses niya itong narinig. Nagtanong tuloy siya tungkol sa layunin ni Monica. Sinabi sa kanya ni Monica na nakita niya siya kagabi mula sa bintana ng kanyang silid ngunit naisip ni Felix na posibleng may nakita siyang kaina-hinalang tao at tinanong kung ano ang hitsura nito. Gayunpaman hindi niya makita ang mukha nito dahil sa hood ngunit ang katawan nito ay katulad ng kay Felix. Naisip ni Felix na normal lang iyon dahil maraming tao ang may parehong katawan. Ipinaliwanag sa kanya ni Monica ang ebidensya at patunay na dapat ay siya iyon. Sinabi ni Elliot na tapat siya sa bawat salita at sinabi ni Felix na tiyak na naisip ni Elliot na mahihimatay si Cyril kapag narinig niya ito. Naisip ni Felix na siya ay isang maliit na ardilya na hindi kailanman makakasakit ng sinuman.
Kung siya ay isang assassin hindi siya magdadalawang isip na gumawa ng isang bagay sa kanya kapag sila ay nag-iisa o hindi niya ibinunyag iyon ng walang pag-aalinlangan. Tinanong ni Elliot si Felix tungkol sa kanyang interpretasyon sa nahuhulog na palayok sa kanila. Inaasahan ni Monica na nahulog ito nang hindi sinasadya ngunit sinabi ni Felix na nagsimula ang lahat ng ang treasurer ng student council ay nakialam sa budget hanggang sa makumplito ang pamamaraan para sa kanyang pagpapatalsik. Napagpasyahan nilang ikulong siya sa dorm ng mag-aaral at nagpahiwatig si Aaron sa pagkakaroon ng isang kasabwat sa krimen na humantong sa isang insidente na hindi pa niya narinig. Kaya naglagay si Elliot ng isang bitag sa likod bahay at nagulat si Monica nang malaman na siya ay nakita bilang isang assassin sa kanilang mga mata. Naisip niya na sinabi ni Luis sa kanya na nagtagumpay siya sa pagkamit ng mga bagay sa mas hindi inaasahang paraan. Tapos nilapitan ni Elliot si Monica at tinanong kung partner ba siya ni Aaron. Sinabi niya sa kanya na hindi siya ngunit iginiit ni Elliot na hahanapin niya ito ang tunay na kapareha. Muli nitong ikinagulat si Monica at sinabi niyang gagawin niya ito. Sinabi sa kanya ni Felix na ipaubayan niya ito sa kanya. Pumunta si Monica sa bakuran at umiyak ng husto dahil sa nangyari sa kanya. Sinabi sa kanya ni Nero na siya ay naging isang personal na tagapag-alaga at tinanong niya siya kung problema ang ituring bilang isang assassin na ikinagulat ni Monica. Patuloy sa pag-iyak si Monica dahil gusto na niyang bumalik sa kanyang cottage at nakita rin niya ang kanyang sarili na walang silbi. Tinanong siya ni Nero kung gusto niyang tapikin niya ang kanyang ulo. Pagkatapos niyang pumayag sinimulan niyang ipaliwanag sa kanya na kailangan niyang hanapin ang individual na nagtatarget sa prinsipe. Pagkatapos pumunta siya sa lugar kung saan nangyari ang aksidente ng prinsipe noon at sinabi kay Nero na siya ang nagligtas sa prinsipe mula sa pagkahulog sa kanya ng palayok na iyon gamit ang lakas ng hangin at ito ay itinapon sa kanya mula sa itaas. Pagkatapos pumasok si Monica sa loob ng paaralan. Habang siya ay umaakyat sa hagdanan nadatnan niya ang isang grupo ng mga babae na binyo-bully ang isang babae na nagngangalang Selma dahil sa matinding pagmamahal niya kay Aaron at si Aaron ay aalis ng mag-isa sa paaralan dahil sa kanyang karamdaman na naging dahilan upang huminto si Monica sa pag-akyat hanggang sa dumating sila na mula sa kanyang likuran at pinakiusapan siyang umakyat ngayon kasama niya at dapat nilang lagpasan ito. Hinawakan niya ang kamay niya at nagsimula na silang umakyat. Pinadaan sila ni Lana. Nang makita siya ng isa sa mga bullying na babae na nagngangalang Caroline sinabi niya hindi ba sila na iyon mula sa pamilya ng bagong mayaman na si Baron. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang pagbutihin ang kanyang pag-uugali at tinanong siya kung alam niya na siya ay mula sa isang mataas na ranggo ng pamilya. Pero hindi alam ni Lana na hindi tamang etiquette ang pagtayo sa hagdan para makipag-chat at humarang sa hagdan. Tinanong niya ang kanyang opinyon kung tumabi siya ng kaunti. Sinabi niya sa kanya na ang isang mahalagang baka ay gumagalaw kung hihilahin mo ang mga bato nito na ikinagalit ni Caroline sa tawag na baka. Tinulak ni Caroline si Lana pero si Monica ang nasaktan at nahulog sa hagdan. Naisip niya na kung gagamit siya ng mahika kakaiba ito at maglalagay ng protective barrier sa katawan niya pero kakaiba rin ang pag-urong at masasaktan siya sa bawat hakbang ng hagdan. Pero naisipan niyang gawing patag ang hagdan para natural na gumulong siya pababa na labis na natakot kay Lana para sa kanya. Pagkatapos nabangga ni Monica si Cyril at humingi ng tawad sa kanya. Tinanong siya ni Cyril kung nasaktan ba siya ngunit muli itong humingi ng tawad sa kanya. Pagkatapos ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanya upang suriin siya at sinabi sa kanya na mayroon lamang bahagyang pamumula. Nagulat si Monica na hindi siya nagalit at naramdaman ang paglabas ng malamig na mana mula sa kanyang mga daliri. Akala niya ay naglalabas siya ng mana nang hindi niya nalalaman. Tapos lumapit si Lana pero tinanong ni Cyril yung commotion. Tapos nilapitan ni Caroline at ng mga kaibigan niya si Cyril at sinabing si Lana ang nagtulak kay Monica pababa ng hagdan na ikinagalit ni Lana dahil nagsisinungaling si Caroline at sinabi sa kanya na siya ang may gawa nito at si Monica ang biktima nito. Patuloy na nagsisinungaling si Caroline at nakita niya na ang mga anak ng bagong mayayaman ay hindi mabata at alam ni Cyril na siya ay mula sa pamilya ng Count Norn at maniniwala siya sa kanya. Pagkatapos tumingin si Monica kay Cyril at naisip kapag ang isang mayamang tao na may mataas na katayuan ay nagpasya na ang isang tao ay masama ito ay nagiging totoo. Naalala niya ang isang lumang pangyayari sa kanya. Pagkatapos sinubukan niyang ipagtanggol si Lana para hindi siya maging masama sa usapin. Tumingin siya kay Cyril at sinabing medyo nadapa lang siya at siya ang nagpabeya dito. Pagkatapos mabilis siyang umalis na ikinagulat ni Lana. Pagkatapos pumunta si Monica sa kwarto kung saan inihagis ang kaldero. May babaeng tumutugtog ng piano doon. Tinanong siya ni Monica kung may nakikita ba siya sa balkonahe at sinabihan siya ng batang babae na magmadali. Pagkatapos pumunta si Monica sa balkonahe at nakita ang tatlong halaman at isang walang laman na palayok. Sinubukan niyang tumingin mula sa balkonahe ngunit hindi niya magawa.
Pagkatapos may dala siyang palayok at inakyat ito at tiningnan ang palayok na ibinato kay Erin at nakumpirma na ito nga ang lugar. Habang nakasandal siya sa balcony nadumihan ang mga kamay niya pero yung pares na medyas lang niya. Pagkatapos natapos ng maglaro ang ibang babae at sinabi sa kanya na kailangan niyang isara ang silid. Pagkatapos tinanong ni Monica ang batang babae na may susi sa silid-aralan na ito ngunit sinabi sa kanya ng batang babae na kung gusto niyang magpareserba sa lugar na ito kailangan niyang magsumite ng isang application form sa silid ng guro. Nagpasalamat si Monica sa kanya. Then we move on to Felix's room. Tinanong ni Alton kung umapela sa kanya si Monica ngunit nakita ni Alton na si Monica ay hindi isang maharlika sa anumang paraan. Ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa kanilang dalawa na panghihimasok at pagkuha ng atensyon sa kanila at mas mahusay din kaysa sa palihim na mag-isa sa gabi. Ngunit ayaw ni Felix na makialam si Lord Clockford kahit na tinawag siyang masunuring aso ng duke. At higit sa lahat ayaw niyang marinig na si Felix Ark Rydell ay walang kakayahang humawak ng isang kaso na ganito kalaki. Pagkatapos pumunta si Monica sa kanila at malugod siyang tinanggap ni Felix at tinanong siya kung may pag-unlad na siya. Pagkatapos sinabi niya kay Felix na kilala niya ang salarin. Then we move on to Selma again. Binubuli na naman siya ng isa sa mga babae. Pagkatapos dumating si Elliot sa klase at nilapitan si Selma at hiniling na sumama sa kanya sandali. Pagkatapos pumunta sila sa opisina ni Felix at sinabi niya rito ang tungkol sa dalawang pangyayari. Ang tanda na nahulog sa kanya at ang palayok din. Sinabi niya sa kanya na siya ang may pananagutan sa dalawang insidenteng ito na ikinagulat ni Monica. Hiniling niya kay Monica na ipaliwanag ang bagay na iyon. Pagkatapos sinabi ni Monica na nalinis na ang lugar ng insidente ng karatula ngunit hindi pa nalilinis ang palayok. Pagkatapos sinabi niya sa kanya na ang palayok ay nahulog mula sa isa sa mga pangalawang balkonahe sa silangang pakpak at ang lahat ng mga balkonahe ay pinalamutian ng mga bulaklak. Pagkatapos nagsimula siyang gumamit muli ng matematika ngunit napahiya siya nang hilingin sa kanya ni Felix na laktawan ito. Pagkatapos sinabi niya sa kanila na nangyari ito mula sa ika-4 na palapag at sabay-sabay siyang bumalik mula sa bukang ng musika. Ngunit sinabi sa kanya ni Selma na nagdidilig lamang siya ng mga halaman. Ngunit sinabi sa kanya ni Monica na walang gaanong pagkakaiba sa kanilang taas at mataas ang bakod ng balkonahe upang maiwasan ang sinumang mahulog at mayroong isang nakabaligtad na palayok at malinaw na siya. Ngunit tinanong niya si Selma manikit kung sa tingin niya ay nakatayo siya dito ngunit sinabi niya sa kanya na nagkataon na naroon ito. Noon nadiskubre ni Monica na nakaglove si Selma ngayon ngunit noong una niya itong nakilala sa infirmary napansin niya ang lambot at kaputian ng kanyang mga daliri at ang dahilan ng hindi pagsusuot ng guwantes ngayon ay marumi ang mga ito kapag ginalaw niya ang palayok. Sinabi rin niya sa kanya na nakakita siya ng isang pares ng maruruming guwante sa isang basurahan sa tabi ng silid ng musika at banordahan ang mga ito ng kanyang unang inisyal na ikinagalit ni Selma at sinabi sa kanila na siya ang may kagagawan nito at ang palayok ang tanda at ang budget ng student council ay ang lahat ng kanyang ginagawa at naniloko lamang niya si Aaron at hiniling sa kanila na ilayo sa kanya at walang awa sa kanya. Pagkatapos umalis si Selma kasama si Elliot. Tinanong ni Monica kung ano ang mangyayari sa kanya at sinabi sa kanya ni Felix na sinubukan niyang patayin ang hari at ang kanyang buong pamilya ay papatayin na nag-aalala kay Monica tungkol sa kanya. Ngunit gusto ito ni Felix ngunit mayroon siyang isa pang solusyon na aalis siya sa paaralan sa kadahilanang may sakit. Bukod pa riyan handa siyang isuko ang lahat para alalahanin sila na lubhang nakaapekto sa kanya. Pagkatapos tiningnan ni Monica ang mga papeles ng accounting sa harap ni Felix at sinabi sa kanya na mayroong maraming mga pagkakamali na ikinagulat ni Felix. Pagkatapos hiniling ni Felix kay Monica na tulungan siyang suriin ang mga talaan ng accounting at hindi tumutol si Monica at nakaramdam siya ng saya dahil matagal na niyang hindi nakuha ang mga numero. Pagkatapos binigyan siya ni Felix ng isang malaking sorpresa at hinirang ang kanyang treasurer ng student council. Nawalan ng malay si Monica sa narinig. Pagkatapos pumunta si Monica sa kanyang silid at nabigla pa rin sa balitang ito. Sinubukan siya ni Nero na gisingin at sinabi ni Monica kay Nero na siya ay naging treasurer ng student council. Nakita ni Nero na ito ay magiging mas madali para sa kanya na bantayan ang prinsipe ngunit siya ay nahiga sa kama at patuloy na umiiyak. Noon naalala ni Monica ang nangyari sa kanya sa opisina ni Felix. Nagulat si Elliot sa pagkakatalaga kay Monica bilang treasurer ng student council ngunit hiniling sa kanya ni Felix na suriin ang nakalipas na 5 taon at natapos niya ito sa loob ng 2 oras habang wala siya sa kanyang upuan. Tinanong ni Felix si Monica tungkol sa kanyang opinyon sa mga account. Nag-alinlangan siyang magsalita gaya ng dati ngunit hiniling siya ni Felix na magsalita at hindi siya magagalit sa kanyang katapatan. Ngunit nagulat si Monica sa tahasang kapabayaan sa pamamahala ng ganoon kalaking halaga na ikinagalit ni Cyril sa paraan ng pagsasalita ni Monica sa prinsipe sa paraang ito na ikinatakot ni Monica.
Pagkatapos bumalik siya sa kanyang regalo at sinabi na bumalik siya sa kanyang cottage. Pagkatapos lumipat kami kay Cyril. Nagalit siya sa naging desisyon ni Felix dahil sa pagkakatalaga kay Monica bilang treasurer ngunit hindi niya ito nagustuhan dahil sa paraan ng pagsasalita nito sa prinsipe. Sinimulan niyang suriin ang mga susog ni Monica na labis na namangha sa kanya. Pagkatapos lumabas siya ng silid ngunit nakaramdam siya ng sakit sa kanyang ulo at nakita niyang dapat na siyang matulog. Then we move on to Monica's room the next day. Umiinom siya ng tsaa at iniisip ang susunod na mangyayari. Pagkatapos pumunta na kami sa kwarto ni Isabel. Sinisigawan niya si Monica at binabasag ang mga tasa upang gumanap sa papel ng masamang babae na nakakuha ng atensyon ng ibang mga estudyante. Pinagpatuloy niya ang paghampas sa una na parabang si Monica iyon. Pagkatapos nito nakita niyang napakahusay niyang ginampanan ang papel ng masamang babae at nabuhayan siya ng loob ng kanyang kasambahay. Tutol si Monica na basagin ang mga tasa ngunit sinabi ni Isabel na mayroon siyang isang kahon ng mga tasa at ginamit lamang niya ang mga pinggan na bahagyang nabasag. Pagkatapos binati niya siya sa kanyang bagong appointment bilang treasurer ng student council. Pagkatapos nilapitan niya ito at tinanong kung binago niya ang kanyang hairstyle. Sinabi sa kanya ni Monica na pinalitan ito ng isang babae sa kanyang klase kaya hinangaan ito ni Isabel at nababagay ito sa kanya. Hiniling niya sa kanyang kasambahay na ay istilo ang kanyang buhok sa parehong paraan ngunit sinabi sa kanya ng kasambahay na ang mga masasamang babae ay hindi nag-istilo ng kanilang buhok tulad ng batang babae na kanilang binubuli ngunit siya ay magsisikap na ay istilo sila ng maganda sa panahon ng bakasyon. Pagkatapos pumunta na kami sa klase ni Monica. Lumapit sa kanya si Lana at tinanong kung siya ba ay hinirang na treasurer ng student council ngunit hindi siya sinagot ni Monica. Tapos sinabi sa kanya ni Lana na hindi siya ang nagtulak sa kanya kahapon at si Caroline ang may kagagawan nito pero siya ang biktima at humingi ng tawad sa kanya at tinanong siya kung nasaktan siya ngunit ayos lang si Monica. Pagkatapos nakita ni Lana na ang hairstyle ni Monica ay unti-unting binabawi at dapat niyang gawin iyon para sa kanya. Then we move on to Felix's office. Hiniling ni Felix kay Cyril na turuan si Monica kung paano gampanan ang mga tungkulin ng ingat yaman simula ngayon. Nagulat si Cyril dito pero pumayag naman siya. Nagtaka si Monica kung bakit si Cyril na mismo ang nagtanong ni Felix. Naging treasurer kasi si Cyril bago naging vice president. Tinanong siya ni Cyril kung gusto niyang matuto mula sa kanya ng direkta ngunit mas gusto ni Monica ang isang taong kaedad niya. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Felix na si Cyril ang magsasanay sa kanya na ikinagulat niya. Pagkatapos lumipat sina Cyril at Monica sa isang opisina ng mag-isa. Sinabi ni Cyril kay Monica na ang treasurer ay abala sa simula at katapusan ng buwan at hiniling sa kanya na huwag pabayaan ang alinman sa mga puntong inilista niya. Tapos tumikim si Monica. Naisip ni Cyril na medyo malamig ang kwarto kaya binuksan niya ang bintana at binigyan siya ng scarf na isusuot sa kanyang leeg. Nasabi ni Monia sa sarili na malamig ang lugar dahil naglalabas ng mana si Cyril sa kanyang katawan. Pagkatapos tinanong niya siya na ito ang mga dokumento ng accounting na na-review niya ngunit sinabi niya sa kanya na ang kanyang tagapayo si Professor Thornley ay susuriin ang mga ito kaya itinatago niya ang mga ito. Tapos nagsorry si Monica kay Cyril and he asked why are you apologizing? Sinabi niya sa kanya na ang pag-repaso sa mga nakaraang account ay nagdagdag ng malaki sa kanyang mga pasanin ngunit para kay Cyril ito ay hindi isang karagdagang pasanin ngunit trabaho na kailangang gawin. Tinanong niya siya kung bakit ang lahat ng pag-igting at na nakuha niya ang tiwala ng prinsipe sa kanyang kakayahan at ang kanyang trabaho ay maislan kaya dapat niyang iangat ang kanyang ulo at ipagmalaki. Ngunit muli siyang humingi ng tawad dahil hindi niya maipagmalaki o iangat ang kanyang ulo hindi niya magawa. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Cyril ang tungkol sa nangyari sa hagdan noon at tinanong niya ang mga estudyante na nasa malapit at inisip kung ano ang nangyari. Ang salarin ay si Caroline at nakatanggap siya ng matinding babala at maglalabas ng nakasulat na paghingi ng tawad. Tinanong niya ito kung talagang tinanong niya sila ngunit tila naisip ni Cyril na normal na maunawaan ang sitwasyon ng may layunin at sinabi sa kanya na ang kanyang pag-iwas sa pag-uugali ay naantala ang pagtuklas ng katotohanan. Pagkatapos tinanong niya ito kung nakikinig ba ito sa kanya at nagsimula siyang mag-alinlangan sa kanyang pananalita na nagpapataas ng kanyang inis. Pagkatapos sumapit ang gabi at ang tulong ni Cyril kay Monica ay naantala siya ng husto at kailangan niyang maihatid ang mga dokumentong ito ng accounting kay Professor Thornley ng mabilis. Ang katulong ni Luis ay dumating kay Monica sa anyo ng isang ibon pagkatapos ay bumalik sa kanyang likas na anyo upang bigyan si Monica ng isang mensahe mula kay Luis na siya ay magiging isang ama. Ang balitang ito ay labis na nagalit kay Nero na ayaw marinig ito. Nagpatuloy si Rin sa pagsasabing si Luis ay lumilipad sa kaligayahan na ikinagulat ni Monica dahil sa parirala. Ipinaliwanag ni Rin na nabasa niya ito sa isang libro at gusto niyang gamitin ito ngayon.
Pagkatapos nito inabot ni Rin kay Monica ang isang liham mula kay Luis at hiniling sa kanya na isulat ang impormasyon tungkol sa kanyang misyon sa isang sheet ng papel dahil mahirap para sa kanya na ihatid ang impormasyon sa salita at pagkatapos ay ibigay ito kay Rin. Tumingin si Rin sa likod niya at sinabi kay Monica na may nabubuong malaking dami ng yelo sa likod ng dormitoryo ng mga lalaki. Pagkatapos ay lumipat kami kay Cyril na papunta na siya sa Thornley at kailangang sabihin sa kanya ang tungkol sa taong responsable sa pagpeke ng mga record ng pananalapi. Gayunpaman ang mana sa loob ni Cyril ay lumundag na nagdulot sa kanya ng matinding sakit at nagresulta sa isang malaking halaga ng yelo na lumitaw. Lumipat sina Monica rin at Nero sa kagubatan kung saan naramdaman ni Nero na hindi maganda ang hitsura. Ang mana ay patuloy na nagpapakita kay Cyril isang kondisyon na tinatawag na mana over engravings na ginagawang mas marami ang mana sa katawan kaysa sa kaya nitong hawakan. Naisip ni Monica na ang mga taong may ganitong kondisyon ay kadalasang nagsusuot ng mga mahiwagang kasangkapan upang makatulong sa paglabas ng labis na mana at naalala niya ang brooch sa leeg ni Cyril. Napansin ni Rin na ang brooch ay pinapagana ng nakapalibot na mana ngunit naisip ni Monica na dapat silang gumawa ng isang bagay dahil hindi ito gumagana. Sumugod si Nero sa unahan umakyat sa yelo hinawakan ang brose sa kanyang bibig at sinubukang habarin ito ngunit nataman at natamba. Pinatigil sila ni Cyril. Napansin ni Rin na nawalan siya ng malay ngunit patuloy pa rin siya. Lumapit si Monica ngunit patuloy na nagbubulungan si Cyril na hindi niya ito maibigay dahil ipinagkatiwala ito sa kanya ng kanyang ama. Ilang strike ang ginawa ni Monica mula sa mga blades ngunit nagawa niyang sirain agad ang mga ito pagkatapos ay ipinakita ang kanyang magic power. Naalala ni Cyril ang kanyang ama at tumanggi siyang bitawan ang brooch na humantong sa kanya na natakpan ng mana. Nagtagumpay si Monica na ganap na matuno ang yelo gamit ang kanyang kapangyarihan. Tumingin si Cyril kay Monica at naisip na siya ang kanyang ina pagkatapos ay naalala ang pagbisita sa puntod ng kanyang ama kasama ang kanyang ina. Isang araw tumakbo siya para sabihin sa kanyang ina ang isang bagay na siya ay amponin ng isang pamilya ngunit sinabi sa kanya ng kanyang ina na siya ay isang maharlika. Bumalik si Cyril sa kasalukuyan at nakita si Monica na may hawak na brooch sa kamay. Hiniling niya sa kanya na ibalik ito kaagad dahil mahalaga ito sa kanya. Lumapit siya at ibinalik ang brooch sa dibdib ni Cyril pagkatapos ay nawalan ito ng malay. Lumapit si Rin at Nero halatang humanga si Rin sa ginawa. Ipinaliwanag ni Monica na nagdagdag siya ng protection na enchantment sa brose kaya walang dahilan upang mag-alala ngayon. Iniisip ni Nero kung talagang kailangan ang lahat ng ito. Nahulaan ni Monica na ang kanyang sitwasyon ay maaaring maging isang pabigat ngunit kung hahawakan ng tama maaari itong pagmula ng tunay na lakas. Umaasa si Monica na hindi ito makikita ni Cyril bilang isang sumpa. Pagkatapos ay hiniling ni Monica kay Nero na alagaan si Cyril habang sila ni Rin ay umalis na nalaman na ang dating kalagayan ni Cyril ay hindi talaga pagkalason sa mana ngunit mas katulad ng mga sintomas ng aktwal na pakikialam. Naalala niya ang mga pangyayaring nahuli sina Eren at Selma. Pagkatapos ay lumipat siya sa bahay ni Thornley. Nang lumabas si Thornley sa kanyang bahay nagulat siya nang makita si Monica doon at tinanong kung nakalimutan ba niya ang tungkol sa curfew na sinasabing hindi ito pinahihintulutang lumabas ng walang paunang autorisasyon. Pinutol siya ni Monica tinanong kung ano ang plano niyang gawin dito at kung iniisip niyang palitan ito walang silbi na kabisado niya ang lahat ng numerong nakalista sa mga dokumentong sinuri niya. Naalala niya sa panahon ng kanyang pagrepaso ang mga record ng pananalapi ay matagal nang magulo ngunit naging mas sophisticado sa kanilang pamemeki sa nakalipas na 5 taon at tumaas din ang halaga ng nalustay na pera. Noon ay naging tagapayo ng student council si Thornley. Inatake ni Thornley si Monica hinawakan siya at inihagis ang sarili niyang mga papel sa lupa na sinasabi sa kanya na mahal ang magical research. Pagkatapos ay gumawa siya ng maraming spells hanggang sa sumikat ang kapangyarihan mula sa kanyang mga kamay. Naisip ni Monica na ngayon ay sinusubukan niyang guluhin ang kanyang isip. Ipinatong ni Thornley ang kanyang mga kamay sa ulo ni Monica at sinabi sa kanya na burahin ang nakita niya sa kanyang memorya ngunit naisip ni Monica na ito ay hindi perpekto na ikinagulat ni Thornley. Naniniwala din si Monica na nangangailangan ng tukoy at komplikadong mga formula at konsepto ng pagmamanipula ng isip ang mahika ngunit ang spell na ginagamit niya ay puno ng mga bahid at malayo sa perpekto. Ginamit ni Monica ang kanyang kapangyarihan at itinulak si Thornley palayo sa kanya na ikinagulat niya sa kanyang lakas. Sinimulan niyang muling isulat ang mga spell formula ni Thornley na ginawa itong isang serye ng mga butterflies. Naina si Thornley dahil ang bawat paru-paro ay naglalaman ng isang mahiwagang formula. Namangha pa rin siya sa kapangyarihan ni Monica at iniisip kung paano niya ito magagawa ng hindi umaawit. Biglang nagtipon ang mga paru-paro sa paligid ni Thornley ganap na itinatago at binulag siya. Sinabi sa kanya ni Monica na ang epekto ay tatagal ng 24 na oras at mawawalan siya ng malay sa loob.
Pagkatapos ay dinala si Thornley sa paaralan minamanipula ang kanyang isip nagtataka kung bakit siya naroon may hawak na libro sinasabi sa kanyang sarili na kailangan niyang ibalik ang mga naitama na dokumentong ito sa Student Council. Naisip niya na malalaman ni Cyril na pinakialaman lamang sila ng sulat kamay at hindi sapat ang pagbure ng mga alaala at maaaring kailanganin niyang mag-brainwashing. Nagtaka siya sa sitwasyon ng Student Council President. Pagkatapos isang maliit na baboy ang nagpakita sa kanya hawak ang libro. Nagtaka si Thornley kung ano ang ginagawa ng baboy doon. Pagkatapos ay dumami ang baboy. Lumipat si Thornley at ang mga baboy sa ibang lugar kung saan kinakanta ni Monica ang kanyang paboritong kanta. Dumami pa ang mga baboy nagsiksikan sa paligid ni Thornley kaya natamba siya at natabunan ng mga ito. Pagkatapos ay bumalik kami kay Monica. Nakahiga si Thornley na walang malay sa harap niya dahil sa mind manipulation. Natakot si Monica at inisip kung ano ang dapat niyang gawin sa pag-aakalang tapos na ang lahat para sa kanya dahil gumamit siya ng mahika sa pagmamanipula ng isip. Nagsimula siyang tumingin sa paligid sinasabi sa kanya bawal ito at umiiyak. Lumitaw si Rin at sinabihan si Monica na iwan ito sa kanya. Sinabi niya na malamang napahirapan siya ni Luis hindi ang ibig niyang sabihin ay tanungin muna siya nito at pagkatapos ay kumilos depende sa sagot ni Thornley. Tinanong ni Rin si Monica kung ano ang ginawa niya kay Thornley. Sinabi sa kanya ni Monica na siya ay nasa isang panaginip na kinasasangkutan ng isang magandang pagkakasunod-sunod ng mga numero. Pagkalipas ng ilang araw lumipat kami sa paaralan sa klase ni Monica kung saan pinag-uusapan ng lahat ang nangyari kay Thornley. Napansin nila na ang tirentas ni Monica ay nauupos at si Monica ay sumang-ayon dahil palagi siyang nahihirapan dito. Ibinulong nila na kay Monica na isa sa 7 pantas ang umaresto kay Thornley na ikinagulat ni Monica. Naisip nila na ang responsable ay si Luis Miller ang barrier mage at nakita niya siya sa Royal Capital at kamangha-mangha siya. Kinumpirma ito ni Monica habang sinusubukang ayusin ang kanyang tirentas. Sila na ay patuloy na nagsasalita tungkol sa 7 pantas kahit na inilista ang kanilang mga pangalan sa pagkakasunod-sunod para kay Monica. Putol ni Monica sinabing ginawa niya ang lahat para ayusin ang kanyang tirentas. Binati siya ni Lana. Susunod pumunta kami sa opisina ni Felix kung saan tinanong niya kung gumaling na si Cyril. Sumagot ang butiki na siya ay sa katunayan at na ang kanyang kalagayan ay dahil sa pagkalaso ng mana at tila may nagdala sa kanya pabalik sa dormitoryo ng mga lalaki. Siniro sa anyo ng tao ay naruroon. Nagtaka si Felix kung sino ang may gawa nito. Ang butiki ay naging isang lalaki na nagngangalang Wildy Ano at sinabi kay Felix na ang mga mahiwagang insidente ay patuloy na nangyayari kamakailan at hindi nila alam ang pagkakakilanlan sa likod ng mga ito. Naghinala si Felix na si Monica ang pinag-uusapan ni Wildy Ano at tinanong kung nag-aalala ba ito sa pagtatalaga sa kanya bilang treasurer kahit na hindi ito isang ordinaryong tao. Napansin niyang hindi siya nahulog sa bitag na itinakda para sa kanya at hindi niya hinawakan ang mga susi ng mahahalagang materyales sa Student Council. Pinagmamasdan siya ni Wildy Ano habang nasa katawan ng butiki at pagkatapos ay naisip ni Felix na maaaring siya ay isang especially iya na ipinadala ni Duke Clockford o isang bodyguard na ipinadala ng kanyang kamahalan o maaaring maging isang assassin na target ang kanyang buhay. Ngunit pinakiusapan siya ni Wildy Ano na huwag magbiro tungkol sa mga ganoong bagay ipinaalala sa kanya na ang buhay ni Felix ay mahalaga lamang hanggang sa koronasyon ng susunod na hari at hiniling sa kanya na hayaan siyang magsaya ng kaunti. Pagkatapos ay lumipat kami kay Monica na nagtatrabaho pa rin sa mga record ng pananalapi. Nagsimula siyang makaramdam ng antok at hindi na siya nakapagtataka dahil gumamit siya ng maraming mana kaya malamang na mababa ang kanyang asukal sa dugo at siya ay nakatulog. Pagkatapos ay pumasok si Cyril nagulat na natutulog ito ngunit hindi niya ito gin-ice kinuha lang niya ang kanyang panulat upang isawsaw ito pabalik sa tinta at tumingin sa kanyang mga kamay napansin kung gaano ito kaliit. Naalala niya noong inipit nito ang brooch sa kanyang dibdib at halos hawakan ang kanyang mga kamay ngunit pagkatapos ay pumasok si Felix binati si Cyril at nakitang gumaling na siya ng husto. Tiniyak ni Cyril kay Felix na walang nangyayari at ipinaliwanag na natutulog lang si Monica sa sagradong silid ng Student Council. Sinubukan agad siyang gisingin ni Cyril at nang magising siya sinabi niya kay Cyril na hindi na siya giniginaw at nakakaaliw iyon. Pagkatapos ay pinakain ni Felix si Monica pagkatapos kumain at naisip na nakakatawa ito dahil ginalaw niya ang kanyang bibig habang natutulog at tinanong si Cyril kung gusto niya ring subukang pakainin siya ngunit tumanggi si Cyril. Pagkatapos ay pinangarap ni Monica na magagalit si Luis kapag hindi niya natapos ang mga ulat at nakakuha siya ng magandang ideya at isinulat ito para sa kanya pagkatapos ay bumalik sa kasalukuyan at naisip na si Luis ang nagdala sa kanya hindi si Cyril at binati siya sa pagbubuntis ng kanyang asawa lahat habang kalahating tulog na ikinagalit ni Cyril.
Ngunit sinabi ni Felix kay Cyril na dapat niyang panagutin ang dapat niyang responsibilidad, ngunit nilinaw ni Cyril na ito ay isang hindi pagkakaunawaan at siya ay nagsasalita lamang ng kalokohan. Patuloy sa pagsasalita si Monica at tinanong si Cyril kung ano ang gusto niyang regalo bilang pagbati. Pagkatapos ay lumipat kami kay Luis na nagbabasa ng sulat ni Monica na binabati siya sa pagbubuntis ng kanyang asawa at nagmumungkahi ng mga read-along libro tungkol sa matematika para sa sanggol. Tungkol naman sa misyon, maraming nangyari na nagtapos sa pagiging treasurer ng student council. Pero hindi nagustuhan ni Luis ang sulat ni Monica. Tinanong ni rin si Luis kung may mali, ngunit gaano man karaming beses basahin ni Luis ang liham, ang unang bahagi lamang ang tila maganda at pakiramdam niya ay nararapat itong purihin dahil siya ang unang bumati sa kanya. Ngunit ano ang ulat na ito? Ang kanyang pagsali sa student council ay isang pambihirang tagumpay at hindi niya ito inaasahan, ngunit siya ay nanirahan sa pagsasabing maraming nangyari. Pagkatapos ay sinunog niya ang sulat at naisip na may limitasyon sa kung gaano siya kasama sa pagtanggap ng mga papuri. Dinalhan ni rin si Luis ng inumin at sinabi sa kanya na hindi nakatalaga si Monica na bantayan ang pangalawang prinsipe, ngunit tinanong ni Luis si Rin para sa kanyang opinyon. Sinabi ni Rin na ang enchantment barrier na ginawa niya buong gabi ay madaling nabasag ng pangalawang prinsipe, kaya't si Luis ay nagalit at ngayon ay naglalabas ng kanyang galit sa nahihiyang si Monica. Tinanong ni Luis si Rin kung ano ang naiisip niya, ngunit sinabi ni Rin na narinig niya na siya ay isang taong may problema na nasisiyahan sa pananakot sa mahihina. Sinabi ni Luis na hindi siya naiintindihan ng lahat na ikinagulat ni Rin, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi iyon simpleng pambubuli. Ang malakas ay mas masaya kaysa sa pananakot ng mahina. Pagkatapos ay pinatamis niya ang kanyang tasa at naisip ni Rin na nasiyahan si Luis sa pagpili kay Monica dahil siya ay mahina, at naisip na si Monica ay naging isa sa 7 pantas bilang isang huling paraan. Ngunit naisip ni Luis na sa panayam ay tila nakaranas siya ng malubhang kakapusan sa paghinga dahil sa stress na naging sanhi ng pag-ikot ng kanyang mga mata at hinimite siya. Iniisip niya kung ano ang tunay na katotohanan. Pagkatapos ay ipinagmalaki ni Luis na siya ay isang henyo ng isang espesyal na uri, at dahil siya si Luis ang barrier magician, sinabi niya sa kanya ang isang bagay na sigurado si Monica ay isang halimaw. Tinanong ni rin si Luis kung mas malakas ba si Monica sa kanya. Lumingon si Luis sa kanya at nagtanong sino ang nakakaalam, ngunit batid niya na ang tunay na intensyon ng kanyang kamahalan ay lihim na bantayan ang pangalawang prinsipe dahil siya ay isang may kakayahang tao na nakakuha ng tiwala at paggalang ng mga maharlika ng bansa at ng mga nasa ibang bansa, at nagkaroon ng suporta ng Duke Clockford na siyang pinakamalakas na maharlika sa bansa. Ito ay may katuturan para sa kanya na makita bilang isang hinaharap na hari kahit na siya ay nananatiling isang palaisipan, at ang pangalawang prinsipe ay sapat na tuso upang hindi matalo sa pamamagitan ng direktang paraan. Kaya naman gusto niyang i-bully ang malakas. Naisip na ngayon ni Rin na gusto niyang sabay na i-bully sina Monica at Felix, at ngayon ay naunawaan na niya at i-revise niya ang pagtatasan niya kay Luis sa isang problemadong tao na nasisiyahan sa pananakot sa malakas. Pagkatapos ay lumipat kami sa paaralan sa silid ng konseho ng mga mag-aaral, kung saan mayroong isang bungkos ng mga libro sa harap nila, at nalaman nila na ang pakikitungo sa mga tira ni Thornley araw-araw ay talagang nakakabigo. Sinusuri din nila ang ilang mga record sa pananalapi, ngunit naisip ni Cyril na pagkatapos ng ginawa ni Aaron at pag-aresto kay Thornley, ang tiwala ay nayanig ng husto at ngayon ay kailangan nilang maging mas maingat at masigasig na magtrabaho sa kanilang mga tungkulin. Sumang-ayon si Felix na tama si Cyril at hiniling kay Monica na isaalang-alang iyon, at tinanong siya kung pupunta ba siya sa mga presidente ng club sa ngalan niya. Nainis si Monica sa ideya, iniisip sa loob na imposible iyon. Inabot ni Felix sa kanya ang mga papel at habang binabasa ito ni Monica, hinaila ito ni Cyril at sinabing sasama siya. Matapos obserbahan ang karaniwang gawain ni Monica, natitiyak niyang kwalipikado itong maging bagong ingat yaman na ikinagulat ng lahat, at tinanong niya si Monica kung tutol siya sa gawaing ito. Sinabi sa kanya ni Monica na gagawin niya ang kanyang makakaya at labis siyang napahiya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Cyril na dapat silang pumunta ngayon at umalis sila ng magkasama. Pumunta kami sa lungsod kung saan lumitaw ang isang higanteng halimaw. Gumagamit si Monica ng farsight spell para makita ng malinaw ang halimaw dahil malayo ito sa kanya. Kasama rin niya si Nero at nagalit siya sa hitsura ng dragon dahil masisira nito ang pagkakataon niyang umorder ng pagkain sa mga tindahan. Pagkatapos lumitaw ang isang salamangkero at naglunsad ng pag-atake sa halimaw, ngunit nagulat siya nang makitang ang halimaw ay ganap na hindi naapektuhan. Naiwasan niya ang atake ng halimaw at lumipad ng mataas sa ere. Binalikan namin si Nero na nagtaka kung bakit hindi umaatake mula sa langit ang mage na ito. Naisip ni Monica na ang paggamit ng dalawang spell sa parehong oras ay mahirap, ngunit sinabi sa kanya ni Nero na hindi ito mahirap para sa kanya.
Pagkatapos pinutol namin ang mage na gumamit ng isa pang spell upang tapusin ang halimaw ngunit sa pagkakataong ito tinulungan siya ni Monica mula sa malayo. Pagkatapos ay hinampes ng salamangkero ang halimaw. Sa paglabas ng usok ginamit ni Monica ang kanyang spell at pinaputokan ang halimaw na humantong sa pagkatalo nito. Naging dahilan ito sa paglapit ng mga tanod ng lungsod sa salamangkero upang pasalamatan siya. Nagpapasalamat sila sa kanya ngunit sinabi sa kanila ng salamangkero na ito ay isang lucky shot lamang. Pagkatapos hiniling ni Monica kay Nero na alisin ang ulo sa kanya dahil mabigat ito. Sinabi ni Nero kay Monica na dinala niya siya sa buong paglalakbay at hiniling na gantimpalaan siya sa pamamagitan ng pag-order sa kanya ng pagkain na nagsasabing gusto niyang kumain ng manok. Tinanong ni Monica kung bukas na ang mga tindahan. Nagbukas nga ang mga tindahan at nakita ni Nero na ang mga tao ay mas matigas kaysa sa inaakala niya ngunit hindi man lang nakita ni Monica ang kanyang sarili na matigas. Hinawakan ni Nero si Monica at tinanong kung hindi ba niya napansin na hindi na siya natatakot dito sa anyo niyang tao at mas naging matigas na ito kaysa dati. Pagkatapos pumunta kami sa paaralan sa silid pahingahan ng guro kung saan inakala ng isa sa mga guro na siya ay naging responsable sa klase na tinuturuan ni Teacher Thornley dahil siya ay naaresto. Ngunit lumitaw ang isang kawani at inihayag sa kanila ang pagsali sa isang bagong guro na nagngangalang William, isang water-wielding mage na magiging kanilang bagong Basics of Magic professor simula ngayon. Bati ni William sa kanila. Ipinagpatuloy ng staff member ang tungkol sa mga nagawa ni William. Isa na rito ay ang Silent Witch at ang Barrier Mage ay kanyang mga estudyante bago sila sumali sa Seven Sages ngunit naramdaman ni William na ang honorary professor position na hawak niya ay isang malaking source of boredom. Tapos pinutol namin si Monica. Tinanong ni Neil si Monica kung nakapagpasya na ba siya sa kanyang electives ngunit hindi pa iyon nagawa ni Monica. Naisip ni Elliot na ang sining ay isa sa pinakamarangal na aktibidad para sa mga maharlika at tinanong si Monica kung marunong siyang tumugtog ng instrumentong pangmusika ngunit hindi magawa ni Monica. Dito naisip ni Elliot na ang pagpipinta ang pinakamagandang opsyon para kay Monica. Sinabi ni Cyril na siya ay itinalaga sa Advanced Applications of Practical Magic class dahil ang magic ay isa rin sa pinakamarangal na aktibidad para sa mga maharlika. Nagkaroon ng salpukan sa pagitan ni Elliot at Cyril dahil dito ngunit sinabi ni Felix kay Cyril na maganda ang boses niya sa pagkanta na ikinahiya ni Cyril. Tanong niya kay Felix nang marinig niya itong kumanta. Narinig siya ni Felix nang mag-isa si Cyril sa records room at napakatalino niya. Hiniling niya sa kanya na hayaan siyang marinig ang kanyang pagkanta sa ibang pagkakataon na humantong sa pagtanggi ni Cyril at sinabing kukuha siya ng ilang mga papeles ngunit talagang tumatakas siya. Sinabi ni Felix kay Elliot na maaari rin siyang tumugtog ng biolin at hiniling niya sa kanya na hayaan siyang marinig siyang tumugtog kasama ni Cyril minsan ngunit hiniling ni Elliot kay Felix na iligtas siya. Pagkatapos tinanong ni Felix ang kanyang opinyon sa magic bilang kanyang elective. Akala niya ay medyo katulad ito ng matematika ngunit hindi makasagot si Monica. Naalala niya ang sinabi ni Luis sa kanya. Kung may nagtanong sa kanya at hindi siya makasagot dapat niyang sabihin sa kanila na pag-iisipan niya ito. Tinanong ulit siya ni Felix kung gusto niyang ipakita sa kanya kung ano ang klase bukas. Sagot ni Monica, okay, pag-iisipan ko. Sinabihan siya ni Felix na susunduan siya bukas sa kanyang silid-aralan na ikinagulat ni Monica. Kinabukasan kasama ni Monica si Felix. Sinabi ni Felix kay Monica na espesyal ang akademyang ito pagdating sa magic. Tinanong ni Monica si Felix kung nag-practice ba siya ng mahika ngunit si Felix ay walang talento sa mahika. Pagkatapos nakita ni Neil at ng kanyang bagong kaibigan si Prinsipe Felix sa hallway. Laking gulat ng kaibigan ni Neil nang makita ang prinsipe at nagpakilala sa kanya. Sinabing Glenn ang pangalan niya at kaklase niya si Neil. Nagpakilala rin ang prinsipe kay Glenn at nagkamayan sila. Nagpakilala rin si Monica at hinawakan ni Glenn ang kamay niya para makipagkamay pero napakalakas. Pagkatapos pinakitaan sila ni Glenn ng ilang roasted chestnuts at ibinigay ito kina Felix at Monica bilang tanda ng pagkakaibigan ngunit naiinis si Neil sa inasal ni Glenn at hiniling sa kanya na magpakita ng paggalang. Pagkatapos sinabi ni Felix na narinig niya ang isang Earth Dragon na lumitaw sa Crimea at tila natalo ito ng isang dumaang salamangkero. Tinanong niya ito kung siya ba ang nasangkot ngunit sinabi sa kanya ni Glenn na hindi siya kasali doon na ikinagulat ni Monica dahil siya ang nakaharap sa halimaw. Tapos tinanong ni Glenn si Monica kung aling elective ang kinukuha niya. As usual hindi makapagsalita si Monica at sinabi ni Felix sa kanila na dinala niya si Monica para makita ang basics of magic. Pupunta rin doon sina Glenn at Neil. Pagkatapos lumipat sila sa Basics of Magic room. Inakala ni Monica na walang makakakilala sa kanya sa lugar na ito ngunit ang bagong magic teacher si William ay humarap sa kanya na ikinagulat niya nang maalala niya ang nakaraan nila.
Pagkatapos sinabi ni Felix sa guro na dinala niya ang mga mag-aaral dito upang tingnan ngunit tinanong ni William ang tungkol sa bilang ng mga nagsisimula dahil mahina ang kanyang paningin. Nang malaman niyang tatlo lang pinaupo niya sila kung saan nila gusto. Nagtataka si Monica na hindi siya nito nakilala. Pagkatapos ipinaliwanag ni William sa mga mag-aaral na mayroong tatlong mahahalagang punto na nagpapahusay sa isang salamangkero. Nakaramdam ng sobrang hiya si Monica. Pagkatapos ipinaliwanag ni William sa kanila na napakahalaga rin ng matematika. Ang salamangkero ay maaaring gumawa ng mga spells nang walang incantation. Isang halimbawa nito ay ang Silent Witch na muling ikinagulat ni Monica. Pagkatapos ipinaliwanag ni William ang huli sa tatlong punto sa kanila na ang pagmamanipula ng mana. Kung pinagkadalubhasaan ng isa sa kanila ang discarding ito maaari silang gumamit ng mahika kahit na hindi nila lubos na nauunawaan ang mga magic formula kahit na maaaring mababa ang kalidad. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanila na tingnan ang aparato ng pagsukat ng mana. Ipinakita nito ang kulay na asul na nagpapahiwatig na ang kanyang ginustong elemento ay tubig. Sinabi niya sa mga estudyante na ngayon na nila. Excited si Glenn dahil gusto niyang makita kung ang kanyang mana ay lumampas sa 150 na hahayaan siyang sumali sa Seven Sages. Gayunpaman mariing tumanggi si Neil dahil hindi siya makapangyarihan. Naisip ni Monica sa kanyang sarili na ang huling beses na sinukat niya ang kanyang kapangyarihan ito ay 202 at patuloy na lumalaki. Ipinatong ni Neil ang kanyang mga kamay dito at nagkaroon ng mana level na 76 na ang gusto niyang elemento ay Earth. Sinabi sa kanya ni William na ito ay hindi masama na nagpasaya kay Neil. Nagtago si Monica para hindi na niya magawa pero humakbang si Glenn. Sinubukan ni Monica na umalis sa linya ngunit hiniling siya ni William na huminto at tinanong kung kilala niya siya noon pa man. Samantala muntik nang masira ni Glenn ang mana measurement device. Sinabi ni Glenn kay William na sira ang aparato na nakagambala kay William sa makina at agad na nakatakas si Monica. Huminto siya at nagtaka kung bakit lumampas sa 250 ang kapangyarihan ni Glenn dahil dalawa lang sa Seven Sages ang may taglay na antas ng mana. Pagkatapos nakarinig siya ng tunog na nagmumula sa kabilang kwarto at nagpunta upang tingnan ito. Nakita niya ang isang grupo ng mga kabataang lalaki na naglalaro ng chess. Pagkatapos ay lumitaw si Elliot sa tabi niya tinanggap siya at tinanong kung gusto niya ang chess. Ngunit itinanggi ni Monica na kilala siya. Gayunpaman sinabi sa kanya ni Elliot na huwag mag-alinlangan at hinawakan ang kanyang kamay upang turuan siya. Pagkatapos ay naghanda silang maglaro laban sa isa't isa. Tinanong ni Monica si Elliot kung ano ang ginagawa niya para manalo na ikinatawa ni Elliot. Sinabi niya sa kanya na kailangan lang niyang kunin ang hari ng kanyang kalaban at ipaliwanag na ang larong ito ay parang nakikipagdigma. Nagtaka si Monica dahil parang nakikipagdigma ito aling piraso ang parang sundalong mage. Sinabi sa kanya ni Elliot na maaaring ito ang piraso ng obispo dahil ang mga mandirigmang monghe ay gumamit ng mahika noong sinaunang panahon. Ngunit nagsimulang magtanong si Monica ng mga kakaibang tanong na ikinagulat ni Elliot. Gayunpaman sinabi sa kanya ni Elliot na wala sa mga ito ang isinasaalang-alang sa huli. Pero naisip ni Monica sa Simulated Wars Battlefield na ito flat surface lang ba ito? Nagulat ito sa iba pang mga manlalaro sa kanyang katalinuhan. Nakita ni Monica na ang layunin ay talunin ang hari at kinumpirma ito ni Elliot. Naisip ni Monica na ito ay napakadali at lahat ay nagbigay pansin sa kanya sa laro. Pagkatapos ay hiniling siya ni Elliot na maglaro. Iniisip ni Monica kung okay lang ba sa kanya ang mag-first move. Napagtanto ni Elliot na alam niya na ang unang nagsisimula ay may kalamangan. Pagkatapos ay nagsimula si Monica at nagsimula silang maglaro laban sa isa't isa na ang lahat ay nanunood at naghihintay sa kalalabasan. Tinanong ni Elliot ang kanyang sarili kung paano ginawa iyon ni Monica at ang kanyang posisyon ay talagang bagay. Naisip niya noon na kaya niyang manalo sa castling move. Ngunit hindi sinabi sa kanya ni Elliot ang tungkol sa paglipat na ito. Habang ginagawa niya ito nanginginig ang mga kamay niya. Ngunit gumawa ng positibong hakbang si Monica. Sinabi sa kanya ni Elliot na ang paglipat na ito ay tinatawag na castling at magagawa lamang ito kung ang hari o ang rook ay hindi gumalaw dati at walang mga piraso sa pagitan nila. Ngunit sinabi sa kanya ni Monica na natalo siya dahil imposibleng manalo kung ang castling ay isang opisyal na hakbang. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin dahil sa tingin niya ay madali at ang pagharap sa isang taong kalaban ay nangangahulugan na mayroong maraming mga variable. Lumapit ang chess instructor at tinanong si Monica sa kanyang pangalan ngunit natisod na naman siya sa kanyang mga sinabi. Ipinakilala ni Elliot si Monica sa guro sinabing kasama niya ito sa student council. Pagkatapos ay hinawakan ng guro ang kamay ni Monica upang alalahanin siya at hiniling sa kanya na sumali sa klase na ito. Gabi na at pumunta kami sa kwarto ni Monica. Tinanong ni Nero si Monica kung aling klase ang pipiliin niya ngunit nabigla si Monica.
Sinundot siya ni Nero para gisingin ngunit sinabi ni Monica na imposibleng makasali siya sa Basics of Magic class dahil si Mr. William ang nagtuturo nito ngunit kailangan niyang pumili ng dalawang klase. Nakita ni Nero na mahirap pakitunguhan si Monica at tinanong niya kung dapat niya itong tapikin ang kanyang mga paa. Marami siyang hiniling sa kanya. Lumipat na kami sa student council room. Tuwang-tuwa si Monica dahil naglaro siya ng chess. Tinanong ni Elliot si Cyril kung ano ang kanyang iginuhit ngunit sinabi sa kanya ni Cyril na ito ay malinaw na isang toro at isang gulong. Lumapit sa kanila si Monica at tinanong kung ano ang pinag-uusapan nila. Pagkatapos ay hiniling ni Cyril kay Monica na ipakita kay Elliot ang sagisag ng mga ngalakal. Tinanong ni Elliot si Monica kung mukhang toro na ikinahiya ni Monica at humingi siya ng tawad. Naisip ni Elliot na ito ang katotohanan. Sabi ni Cyril na napag-isip-isip ni Felix. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Monica ang logo ng Abbott Company at nakita niya ito 2 araw na ang nakakaraan sa isang listahan. Nakita ni Cyril na ang kanyang toro ay kulang ng buntot ngunit naisip ni Elliot na ang kulang kay Cyril ay ang talento sa pagguhit ng sarili ngunit alam na ni Elliot ang hugis nito. Pagkatapos ay sinabi ni Elliot kay Monica na ang mga mangangalakal ay darating sa lalong madaling panahon at hiniling sa kanya na samahan siya. Sinamahan tuloy ni Monica si Elliot at pinagmamasdan sila ni Cyril pero napansin ng kaibigan niya na maingat siya. Pagkatapos ay pumunta sina Elliot at Monica upang makipagkita sa mga mangangalakal ngunit nakaramdam ng pagkabigo si Elliot dahil hindi niya ipinagtapat kay Monica ang tungkol sa paglipat ng castling sa chess. Nang hihingi na sana siya ng tawad sa kanya napansin ni Monica na iba ang logo ng Abbott Company sa mga cart. Tinanong ni Elliot si Monica kung siya ay mali ngunit hindi nakakalimutan ni Monica ang anumang nakita niya noon. Gayon din ang toro ay nawawalan ng buntot ngunit hiniling ni Elliot kay Monica na tawagan ang mga gwardya at bibili siya ng ilang oras. Samantala nilapitan siya ng isa sa mga magnanakaw na may dalang kutsilyo. Nag-alinlangan si Monica ngunit sinabi sa kanya ni Elliot na siya ay isang maharlika at ang kanyang tungkulin ay protektahan ang mga karaniwang tao. Pagkatapos ay ipinakita ng magnanakaw ang kanyang sandata at inatake siya ni Elliot ngunit mabilis na kumilos si Monica at binato ang kabayo na naging sanhi ng pagtama nito sa mga magnanakaw. Nagtagumpay siya sa pagbaba sa kanila ngunit muntik nang mabangga ng kabayo si Elliot ngunit naiwasan niya ito. Pagkatapos ay hiniling ni Elliot kay Monica na iwasan ang kabayo ngunit ang kabayo ay mabilis na dumaan sa kanyang tabi na nagparamdam kay Monica ng labis na takot. Ang kabayo ay bumalik muli ngunit isa sa mga babaeng estudyante ang sumakay dito at nagtagumpay na kontrolin ito na nagpakalma sa kabayo. Pagkatapos nito itinali at ikinulong ang mga magnanakaw sa loob ng bodega. Pinuntahan ni Elliot ang mga gwardya at hiniling na manatili sila sa kinaroroonan nila. Pagkatapos ay nagpasalamat si Monica sa dalaga sa kanyang tulong. Pagkatapos ay nagpakilala ang estudyante sinabi ang kanyang pangalan ay Casey at siya ay nasa kanyang 3 taon. Nagpakilala na rin si Monica. Nakaramdam ng inis si Monica nang tumunog ang kabayo malapit sa kanya ngunit pinatahimik muli ni Casey ang kabayo at tinanong si Monica kung gusto niyang subukan ngunit kailangan niya muna itong alagaan. Pagkatapos ay hinimas-himas ni Monica ang kabayo at humingi ng tawad dito dahil narinig niya ito kanina. Tinanong ni Casey kung gusto niya ang mga kabayo. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na mahilig siya sa mga kabayo at sa kanyang bayan tumulong siya sa pagkarga ng mga hayop sa mga cart tulad ng sa kanta Old Sam's Pig. Sinabi niya sa kanya na maaaring hindi niya ito alam at ito ay isang awiting pambata tungkol sa mga hayop ngunit alam na alam ni Monica ang kanta at naglalaman ito ng magagandang pagkakasunod-sunod ng mga numero na nagpatawa ng husto kay Casey. Hindi siya makapaniwalang makakatagpo siya ng taong nakakaalam ng kantang iyon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na hindi siya nakakasama sa iba pang mga mag-aaral dito dahil siya ay isang maharlika sa bansa na nangangaso. Pagkatapos ay hiniling niya kay Monica na samahan siya at sumakay sila sa kariton. She then asked her to open her eyes na labis na namangha kay Monica. Tinanong ni Casey si Monica kung gusto niya ang mga kabayo ngunit nakikita ni Monica na napakaganda ng mga kabayo. Tinanong ni Casey si Monica kung gusto niyang sumali sa horse riding class ngunit napakahina ng pisikal na lakas ni Monica. Gayunpaman sinabi sa kanya ni Casey na sinabi ng guro na malugod na tinatanggap ang mga nagsisimula at makukuha rin niya si Teacher Casey bilang dagdag na guro kung sasali siya sa kanila. Nag-alinlangan si Monica at gustong sumubok ng bago. Tanong ni Monica kay Casey, "Do you think I can ride a horse?" Pumunta na kami sa kwarto ni Monica. Tinanong ni Nero si Monica kung ano ang nangyari at napansin niyang pagod na pagod siya ngayon ngunit hindi siya sinagot ni Monica dahil nakatulog siya sa pagod. Pero hindi inaasahan ni Nero na chess at horse riding ang napili niya. Lumipat kami sa teacher's room at ang dance teacher ay nagkaproblema dahil akala niya ay magaling sumayaw ang mga estudyante sa akademya.
Pagkatapos ay lumipat kami sa dance hall at si Monica ay sumasayaw kasama si Glenn ngunit siya ay labis na natakot. Naisip ni Glenn na mabagal ang ritmo at dapat ay bumilis sila ng kaunti kaya pinalakas niya ang kanilang paggalaw hanggang sa umalis si Glenn kay Monica at nakaramdam siya ng matinding pagkahilo. Pagkatapos ay pinagawa sila ni Neil bago ang muling pagsusulit. Pagkatapos ay sinabi ni Casey na magpapalit sila ng partner hanggang sa mamaster nila ang dance steps at piniling makasama si Glenn na ikinatuwa ni Glenn. Pero nagtaka si Neil kung sino ang maglalaro para sa kanila. Pagkatapos ay lumitaw si Lana at sinabi sa kanila na maglalaro siya na ikinagulat nila. Then Glenn asked Monica, "Is this your friend?" Kinumpirma ito ni Monica sa kanila. Pagkatapos ay lumapit si Lana sa kanila at sinabi kay Glenn na ang kanyang napakagandang kaibigan ay nakialam upang tumulong kaya dapat itong magpasalamat sa kanya. Pagkatapos ay lumipat kami sa guro ng sayaw na papunta sa dance hall at iniisip kung ang mga estudyante ay nakabisado na ang sayaw o hindi. Pagkatapos ay lumapit ang guro sa bulwagan at pinanood silang sumasayaw at nakaramdam ng saya. Pagkatapos ay lumipat kami sa opisina ni Felix at tinanong ni Felix si Neil kung nakapasa si Monica sa dance retest. Iniisip ni Neil na depende ito sa kanilang pagsisikap at pagsasanay. Sinabi ni Cyril kay Felix na kung sabihin man ito ng mabait na mute tiyak na malaking kapahamakan ito. Ngunit sigurado si Felix sa kanyang tagumpay at sinabi niya kay Cyril na walang dapat ikabahala. Pagkatapos ay lumapit si Felix kay Monica at sinabi sa kanya na tutuperin niya ang kanyang inaasahan. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Monica na magsisimula muna siya sa pamamagitan ng pagsusuri sa ritmo ng musika at pagtutugma nito sa kanyang mga hakbang at oras na para simulan ang pagsusuri sa sayaw. Then Cyril asked Monica to move her body instead of her mind. Pagkatapos ay lumipat kami sa silid ni Monica at siya ay nakahiga sa kama at si Nero ay nasa ibabaw niya tinatapik ang kanyang likod. Naisip ni Nero na ang dance competition kung sino man ang manalo ay ang mas nakakatapak sa paa ng kanilang partner pero sinabi sa kanya ni Monica na mali ito at hindi binanggit sa libro. Pagkatapos ay naalala ni Nero ang aklat at sinabi na isinuko ni Julia ang kanyang sarili sa pamumuno ni Bartolomeo at sa musika rin. Magkapit sila ng mga kamay at lumipat sa patnubay ng kanilang mga puso na nangangahulugan na sila ay tumuntong sa kanilang mga daliri at ito ay gumawa ng kakaibang tanawin sa mga mata ni Nero. Sinabi niya kay Monica na wala siyang choice kundi ang magmaster ng sayaw dahil mataas ang expectations ng prinsipe. Pagkatapos ay naalala ni Monica ang kanyang ama noong nakaraan nang sabihin nito sa kanya na gusto niyang matupad ang inaasahan ng lahat at sinabi sa kanya na ang katawan ng tao ay binubuo ng napakalaking bilang at kung masusuri niya ang mga formula na gumagawa ng isang tao may iligtas nila ang maraming dumaranas ng mga sakit. Kaya dapat siyang gumawa ng isang mahusay na pagsisikap na namangha kay Monica. At nang matupad ng tatay ni Monica ang inaasahan ng lahat at magamot ang maraming sakit ngunit dahil doon sumiklab ang apoy. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang kasalukuyan at sinabi sa kanyang sarili na nakatuklas siya ng mahika ng walang mga incantation kapag sinusubukang mabuhay hanggang sa inaasahan ng iba. Ngunit pagkatapos mag-isip sandali naisip niya na mas mabuti kung walang umaasa sa kanya. Naalala niya tuloy ang pagkikita nila ni Felix. Sa kanya naalala ang mga masasayang sandali niya. At kung kaya niyang mag-isa sa isang cabin na puno ng mga numero. Pagkatapos ay umupo siya sa kama at nagulat si Nero dito. Sabi ni Nero, "Monica, anong problema?" Gusto pa ni Monica na mag-practice ng pagsasayaw. Pagkatapos ay naging anyo ng tao si Nero at tinanong siya kung kailangan niya ng anumang tulong ngunit naisip ni Monica na walang alam si Nero tungkol sa pagsasayaw. Ngunit sinayaw siya ni Nero at hiniling sa kanya na maghanda para sa may sensinang pagsasanay. Pagkatapos ay lumipat kami sa pribadong klase ni Monica at nakaramdam siya ng sakit sa buong katawan. Nasabi niya sa sarili niya na magaling talaga sumayaw si Nero pero naiinis siya sa madalas niyang pagtapak sa paa niya kahapon at naisip niya na ayaw na niyang mag-train ulit kasama niya. Pagkatapos ay sinabi ng guro sa mga estudyante ang tungkol sa mga dibisyon ng grupo para sa tea party at na ang kursong ito ay sapilitin tulad ng duet dance at hiniling sa kanila na magsikap na maipasa ito. Pagkatapos ay pumunta si Monica kay Isabel para humingi ng tulong at handa na si Isabel para dito at sinabi kay Monica na tutulungan niya itong makapasa sa kursong pagsasanay na nagpapasalamat kay Monica kay Isabel. Ngunit sinabi ni Isabel kay Monica na ang tsaa ay isang personal na panlasa lamang at walang malinaw na tamang paraan upang ihanda ito. Ngunit may isang bagay na tiyak na dapat iwasan. Iniisip ni Monica kung ano ang bagay na ito. Sinagot ni Isabel na hindi siya dapat magdala ng parehong uri ng tsaa na dinadala ng iba sa party at tinanong siya kung maaari niyang suriin ang mga uri ng tsaa na dadalhin ng iba. Sinabi ni Monica na nasa table niya sina Lana, Casey at isa pang babaeng hindi niya kilala ngunit mahihirapan itong malaman kung ano ang kanilang ihahanda na ikinagalit ni Monica at naisip kung ano ang gagawin.
Ngunit sinabihan siya ni Isabel na huwag mag-alala at anuman ang mararangal na kontrabida na dadalo sisiguraduhin niyang maghahanda ng perpektong tsaa para sa kanya na labis na ikinatuwa ni Monica. Pagkatapos ay lumipat si Monica sa kusina upang gumawa ng tsaa ngunit siya ay labis na kinabahan at sinubukang alalahanin si Isabel habang siya ay kumikilos ngunit sa palagay niya ay hindi siya maaaring makitungo sa sinuman hanggang sa dumating si Casey sa kanya. Tinanong ni Casey si Monica kung inihanda ba niya ang kanyang mga dahon ng tsaa. Sabi ni Monica sa kanya syempre. At sinabi sa kanya ni Casey na ginawa niya ito at tumingin sa mga katulong at sinabi na ang lahat ay humihiling sa kanilang mga katulong na maghanda ng tsaa at hiniling kay Monica na ihanda ang kanilang tsaa ng magkasama at inilagay ang kanyang papel sa ilalim ng kanyang tsaa at tinanong si Monica kung gusto niya ng isa at ginawa rin ni Monica ang parehong. Sinabi ni Casey kay Monica na walang magkakamali sa may-ari ng tsaa kung ilalagay niya ang papel na ito. Pagkatapos ay hiniling ni Casey kay Monica na magmadali upang hindi sila makatanggap ng ilang sarkastikong komento mula kay Claudia. Then Mania asked Casey, "Do you mean the other girl at the tea party today?" At tinanong siya tungkol sa kanyang pagkatao. Sinagot ni Casey na si Claudia ay napakatalino at laging nagbabasa at tinawag nila siyang mobile library. Pagkatapos ay lumipat kami sa tea table ni Monica at ng kanyang mga kaibigan. Matapos ihain sa kanila ang tsaa pinakiusapan sila ni Claudia na mag-enjoy sa pag-inom ng tsaa ngunit nasabi ni Monica sa kanyang sarili na iba si Claudia sa iba pang masasamang babaeng marangal na sinabi sa kanya ni Isabel. Nang matikman ni Casey ang tsaa nagustuhan niya ito at tinanong si Claudia kung anong uri ng tsaa iyon. Sinagot ni Claudia na ito ang pinakasikat na bagay sa bansa at tinanong siya kung may kailangan pang itanong. Pagkatapos ay sinabi ni Lana na gusto niyang magdagdag ng gatas sa tsaa at tinanong si Claudia kung mayroon ba siya nito ngunit sinabi ni Claudia sa kanila na ang mga daong ito ay hindi naghahalo sa gatas at tinanong siya kung ang kanyang lasa ay napakahirap na hindi niya matukoy na ikinagulat din ni Lana. May grupo ng mga babae sa kabilang table na nakaramdam ng inggit sa presensya ni Monica sa student council. Naalala ng isa sa kanila noong pinagalitan siya ni Cyril noong itinapon si Monica mula sa taas ng hagdan at galit na sumumpa sa kanya. Pagkatapos ay dinala ni Casey ang kanyang tsaa at sinabi kay Lana na ito ay hinahalo sa gatas at hiniling ni Lana kay Casey na bigyan siya nito. Panahon na ni Lana at nang matikman nila ito nagustuhan nila ito at sinabi ni Casey sa kanya na napaka-refresh ng lasa nito at nag-order si Lana ng pinakamagagandang uri ng tsaa ngayong season na may espesyal na paghahatid. Ngunit naisip ni Claudia na ang pagsisimula sa matapang na lasa ay nakakasira sa panlasa at nasabi ni Monica sa sarili pumili ba siya ng isang light tea para sa unang tasa upang mapanatili ang kanilang panlasa. Pagkatapos ay sinabi ni Claudia sa kanila na ang mga gininto ang dahon ni Farendia ay ang pinakamahal na tsaa sa panahong ito at kung sila ay nasa isang konseho ng mga maharlikang babae upang tangkilikin ang tsaang ito ang pinakamahusay na pagpipilian ngunit hindi angkop para sa isang partidong tulad nito na magdala ng isang espesyal na tsaa dahil maaaring ituring ito ng iba na isang insulto. Ngunit hindi ito itinuturing ni Casey na isang insulto at tinanong si Monica tungkol sa kanyang opinyon. Iniisip din ni Monica na hindi ito isang insulto ngunit sinabi ni Claudia kay Monica na inaasahan niya ang kanyang sagot dahil ang tanong ay mula sa kanyang kaibigan na nagpakaba kay Monica. Nagalit sila na kay Claudia dahil sarcastic lang ang pagsasalita nito at sinabi sa kanya na siya ang pinaka-nakakainis at hindi bagay. Ngunit tinanong ni Claudia sila na kung siya ay nagkakahalaga ng isang tao na nag-aaksaya ng kanilang mga salita sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung kilala niya ang Silent Witch at sinabi sa kanya na siya ay nakabisado ng magic ng walang pagkakataon sa kanyang ika-15 taon at na siya ay nakabuo ng maraming mga spelling sa kabila ng pagiging kilala sa hindi pagdalo sa anumang akademikong lecture at na siya ay hindi bumigkas ng isang salita sa anumang partido at nagtalaga ng isang miyembro ng Seven Sages na magsalita para sa kanya. Nasabi ni Monica sa sarili niya na ginawa niya talaga iyon at pinagsalitaan siya ni Luis dahil kinakabahan siya. Pagkatapos ay tinanong ni Claudia si Lana kung nabasa niya ang kanyang mga artikulo at na ito ay magbibigay sa kanya ng ideya ng kanyang personalidad kung gagawin niya at na siya ay napakatalino at matalino at tiyak na natanto ang halaga ng katahimikan. Ngunit sinabi ni Monica sa sarili na hindi siya matalino o matalino at siya ay isang mahiyaing introvert. Tapos tinanong ni Lana si Claudia kung ang ibig niyang sabihin ay hindi pinapansin ng matatalino ang tanga. Pagkatapos ay sinabi ni Claudia kung iisipin natin na ang tunay na pangalan ng Silent Witch ay Monica Ivret at medyo kapareho ito ng pangalan ni Monica Norton at sinabi sa kanya na hindi pa siya umimik mula nang dumating dito. Tanong ni Claudia kay Monica, hindi ka ba nagsasalita dahil ayaw mong sayangin ang mga salita mo sa mga tanga? Pagkatapos ay mabilis na kumilos si Monica at kinuha ang kanyang espesyal na tsaa. Pagkatapos ay lumipat kami sa kusina at iniisip ni Monica kung napansin ba ni Claudia na siya ang Silent Witch. Sinabi niya na nabanggit niya ito kapag nagkataon sa palagay niya.
Pagkatapos ay nagsimula siyang maghanap ng kanyang espesyal na tsaa ngunit wala ito. Ngunit natagpuan niya ito sa loob ng basurahan. Tapos lumapit si Cassie sa kanya at tinanong siya ano ito. Sino ang gumawa nito? Tinanong din niya siya kung mayroon siyang ekstrang tsaa. Umiyak si Monica at sinabi sa kanya na hindi niya ginawa. Pagkatapos ay iminungkahi ni Cassie na gumamit siya ng sarili niyang tsaa sa halip na wala. Ngunit iniisip ni Monica na kung ihaharap niya ang parehong tsaa na iniharap ng ibang tao ito ay pagdaraya. Ngunit walang pakialam si Cassie tungkol doon at ang pinakamahalaga ay masarap at masaya ang tea party. Pero umalis agad si Monica. Pagkatapos ay lumipat kami muli sa mesa at nagsimulang kainin ni Lana ang cake at tumingin kay Claudia at sinabi sa kanyang sarili na sa palagay ni Claudia ay hindi siya angkop para sa party na ito at gusto ni Lana na uminom lamang ng pinakamasasarap na uri ng tsaa ang kanyang mga kaibigan. Tapos lumapit si Cassie sa kanila at sasabihin na sana ni Cassie kay Lana ang nangyari. Ngunit dumating si Monica na may dalang tsaa para sa kanila. Ngunit hindi nagdala ng tsaa si Monica ngunit binigyan sila ng kape at sinabi sa kanila na ang simula sa matapang na lasa ay nakakasira ng iyong panlasa. Pero dahil ito na ang huli masarap ang lasa ng kape na ito. Pagkatapos ay tinikman nila ang kape at nagtaka si Cassie naging ganito na lang ba kadali ang pag-inom ng kape. Tapos sabi nila na walang kakaibang lasa sa dulo o kahit anong acidity. Pero sabi ni Monica sa kanila habang tumatagal ang kape ay mas lumalakas ang lasa nito at gamit ang teapot na ito ay mas mabilis mo itong maitimpla. Pagkatapos ay sinabi ni Claudia na ang pagtatanghal ng isang bagay na hindi inaasahan ay hindi isang masamang bagay ngunit hindi ba ito ay isang tea party. At ang pag-inom ng iba maliban sa tsaa ay wala sa tanong. Pero ganun din ang naisip ni Monica. Ngunit nais niyang ibahagi sa kanila kung ano ang gusto niya at iyon ang pinaka-hindi angkop na bagay para sa kapaligiran. Pagkatapos ay ininom ni Lana ang kape na ikinagulat ni Cassie at tinanong si Lana kung ano ang kanyang ginagawa. Pero nagustuhan talaga ni Lana ang kape ni Monica. Pagkatapos ay natapos na nila ang tea party at sinabi ni Cassie kay Monica na kailangan na niyang pumasa sa dance test. Ngunit muling kinabahan si Monica at inisip kung ano ang dapat niyang gawin. Ngunit sinabi sa kanya ni Cassie na tutulungan siya at susuportahan siya. Pagkatapos ay pumasok na sila sa ballroom at nasa loob si Felix kasama si Cyril. Sinabi ni Felix kay Monica na hindi siya naging walang puso para itiwalag ang lahat ng kanyang pag-asa sa kanya at pagkatapos ay iwanan siya. Hiniling sa kanya ni Cyril na magpasalamat sa kanyang kamahalan ang walang katapusang kabutihang loob ng prinsipe. Ngunit sinabi ni Felix kay Cyril na hindi pa niya ito iniimbitahan noong una. Pero sinabi sa kanya ni Cyril na personal assistant niya ito. Tapos tinanong ni Felix si Cyril na tapos mo na ba lahat ng trabaho mo ngayon? At hindi mo ba gustong dumalo sa pagsasanay ni Monica mula pa noong una? Na nagpahiya kay Cyril. Nakita ni Lana na ito ay kamangha-mangha. Pagkatapos ay sinabi ni Cyril kay Glenn na ang kanyang pagganap sa pagsasayaw ay napakahina at hiniling sa kanya na panoorin siyang sumayaw. Pagkatapos ay nilapitan niya si Monica at niyaya itong sumayaw. Pagkatapos ay nagsimulang tumugtog si Lana at nagsimulang sumayaw sina Cyril at Monica na ikinamangha ng lahat. Nagulat din si Monica sa galing ni Cyril. Tapos na sila at tinanong ni Cyril si Glenn, nakita mo ba bata? Ganito ang pamumuno mo sa isang babae. Pero sinabi ni Monica kay Cyril na gumaan ang loob niya na bumalik na siya sa dati niyang pagkatao. Pero tinanong ni Cyril si Monica kung ano ang ibig niyang sabihin. Tapos sabi ni Cyril sa isang duet dance lahat ay nakasalalay sa husay ng lalaki sa pamumuno. Tapos lumapit si Felix kay Monica at sinabihan si Glenn na alamin kay Cyril ang leadership style at siya na ang bahala kay Monica. Pagkatapos ay inilahad ni Felix ang kanyang mga kamay kay Monica ngunit si Monica ay nag-aalangan na kunin ang kanyang mga kamay hanggang sa maisip ni Felix na ayaw nitong makipagsayaw sa kanya. Ngunit sinabi sa kanya ni Monica na gusto niya ito at hiniling na pangunahan siya tulad ni Cyril. Pagkatapos ay kinuha ni Felix si Monica ngunit siya ay natigil sa pwesto. Sabi ni Felix kay Monica, you were dancing normally with Cyril. Pagkatapos ay nagsimula siyang gumalaw at sumayaw sa pagtugtog ni Lana. Habang nagsasayaw sila ay pinakiusapan ni Felix si Monica na huwag munang tumuon sa mga hakbang at pinakiusapan itong maglakad ng normal habang nakikipag-usap sa kanya. Ngunit iniisip ni Monica kung ano ang dapat niyang gawin. Pagkatapos ay tinanong ni Felix si Monica kung ang kanyang kaibigan ay nagpaayos ng kanyang buhok para sa kanya ngayon. Sumagot si Monica na siya na mismo ang gumawa nito at nakabili na siya ng bagong suklay. Nagtanong si Felix tungkol sa uri ng suklay ngunit sinabi sa kanya ni Monica na si Lady Colette ang pumili nito para sa kanya at sinabi sa kanya na ang hawakan nito ay pinalamutian ng isang bulaklak. Pagkatapos ay tiningnan ni Monica ang ukit ng prinsipe at nakita niyang napakaganda nito sa malapitan at maaari itong magamit bilang isang reflective barrier.
At ang mga hadlang na ito ay kadalasang mahina ngunit sa pamamagitan ng paggamit ng maraming facet. Pagkatapos ay natapos na silang sumayaw at lahat ay nag-cheer sa kanila. Nakita ni Cassie na kamangha-mangha ito at natuto siyang sumayaw ng mabilis at pinagkadalubhasaan ito. Nakita ni Neil na ito ang pinakamahusay na pagganap kailanman. Pagkatapos ay sinabi ni Felix kay Monica na kadalasan ay masyado siyang nag-iisip ngunit kung nag-e-enjoy lang siya sa pakikipag-usap titigil na siya sa labis na pag-iisip at mag-relax at ito ay magbibigay daan sa kanyang partner na manguna sa sayaw. Pero nagtaka si Monica, sumasayaw ba ako? Pero sinabi sa kanya ni Felix na magaling siyang sumayaw. Pagkatapos ay sinabi ni Monica kay Felix na ang ukit sa kanyang brose ay sumasalamin ng maganda sa liwanag at ito ang nagpaisip sa kanya at tumigil sa pag-iisip tungkol sa mga hindi kinakailangang bagay. Nagulat ito sa lahat. Tanong ni Felix kay Monica, is talking to me unnecessary, Monica? Naikinabahala muli ni Monica ngunit hindi niya iyon sinasadya at sinabi sa kanya na mahusay siyang sumayaw salamat sa kanyang brooch.